David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1431. Sa isang kisap mata, 10 araw na naman ang lumipas at ilang araw na lang ang bagong taon. Sa loob ng 10 araw na ito, tahimik na nagbago ang mundo ng martial arts sa Kyoto, at halos umabot na sa rurok ang kapangyarihan ng Martial Arts Association. Sa pagkakataong ito, ang pagpapalawak ng Martial Arts Alliance ay hindi pa opisyal na naharang, na naging dahilan din ng maraming tao na pag-usapan ito. Sa Yaoshan Valley, nandito lahat si Zhou Ligoo at ang 4 na masasamang tao. Pinakilos nila ang lahat para protektahan sina Long Wo at Gulinger. Si Zhou Ligoo man o ang 4 na kontrabida, lahat sila ay nasa ilalim ni David. Alam nila ang kanilang trabaho. Hindi alintana kung totoong patay na si David, dapat nilang protektahan ang mga kaibigan at pamilya ni David. Nagsimula ring manginig ang puso ni Gulinger. Pagkaraan ng mahabang panahon, wala pa ring palatandaan si David, at handa na ang Martial Arts Alliance na maglunsad ng pag-atake sa Valley of the Wicked. Sa puntong ito, kung totoong buhay si David, tiyak na magpapakita siya. David, ikaw. Patay ka na ba talaga? Tumitig si Gulinger sa silangan na may luha sa kanyang mukha. Si Gulinger, na matagal nang kilala si David, ay sumunod kay David mula Horendel hanggang sa Kyoto. Mula sa isang maliit na tiktik, siya na ngayon ay naging Wuzong. Ito ay isang bagay na hindi kailanman ang ahas na isipin ni Gulinger. David, kung mamamatay ka talaga, sasama ako sayo, hintayin mo ako. Pulang-pula ang mukha ni Gulinger, at nakagawa na siya ng plano sa kanyang puso. Kyoto Budo Alliance. Si Zujishan ay nakaupo bilang pinuno ng alyansa, at ang kanyang puso ay napakasaya. Patay na si David, at ngayong lumago na ang Martial Arts Alliance, naghihintay si Zujishan para sa premyo sa itaas. Sa orihinal, si Zujishan ay masyadong mapanglait kay Ningji, ngunit pagkatapos ng oras na ito, napagtanto niya na si Ningji ay isang talentadong lalaki, at pinangangasiwaan niya ang lahat ng maayos. Sa ganitong paraan, mukhang mas relaxed si Zujishan, ngunit hindi alam ni Zujishan na kapag mas relaxed siya, mas mapanganib siya. Kapag nawala ng dignidad ang isang tao, oras na para mawala ang kanyang buhay. Inaasahan ko sa pinuno ng alyansa na ngayong halos lahat ng mga pamilya ng sekta sa buong mundo ng martial arts ng Kyoto ay sumali sa aming alyansa ng martial arts, oras na para turuan ang mga taong napakalapit kay David. Pumasok si Ningji sa bulwagan ng Martial Arts Alliance at sinabi kay Zujishan. Ningji, may magandang plano ka ba? Tanong ni Zujishan kay Ningji. Sa panahong ito, nakasanayan na niyang hayaan si Ningji na ayusin ito. Ngayon, ang pamilya Dong at ang pamilya Ge ay palaging nag-aatubili na sumali sa aming alyansa sa martial arts, at ang dalawang pamilyang ito ay may tiyak na impluwensya sa Kyoto. Kung bigla nating atakihin at sirain ang dalawang pamilyang ito, tiyak na magdudulot ito ng hindi kasiyahan ng opisyal, kaya ako naisip. Sumando si Ningji sa tenga ni Zujishan at mahinang bumulong ng ilang salita. Nang marinig ito, biglang humagalpak ng tawa si Zujishan. Ningji, kung mayroon ka talaga nito, maaari kang gumawa ng paraan, magagawa mo ito sa iyong sarili. Ikinaway ni Zujishan ang kanyang kamay bilang kasiyahan at sinabi. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Ningji, pagkatapos ay tumalikod at umalis sa alyansa ng martial arts. Pamilya Dong. Malungkot ang mukha ni Dong Liken, alam niyang dumating na ang oras ng buhay at kamatayan ng pamilya Dong. Noong nakaraan, ang pamilya Dong at ang pamilyang Ning ay hindi nagkakasundo sa isa't isa. Ngayong naging vice leader na si Ningji ng Martial Arts Alliance, siguradong sasalakayin muna niya ang pamilya Dong. Ngayon, halos lahat ng mga sekta ng Kyoto Martial Arts World ay naging miyembro ng Martial Arts Federation. Kung gusto ni Dong Liken na lumaban sa Martial Arts Association, halos matamaan siya ng bato ng itlog. Pare, kilalang pamilya rin sa Kyoto ang pamilya Dong namin. Kahit na maging vice-presidente ng Martial Arts Alliance si Ningji, maglalakas loob ba siyang atakehin tayo? Kung maglakas loob siyang gawin iyon, maaari tayong pumunta kay Mr. Shi at tawagan ang buong mundo ng martial arts ng Kyoto, hindi ang Martial Arts Association mismo. Nakita ni Dong Jiahao ang malungkot na mukha ng kanyang ama, kaya hinikayat niya ito. Hey! Napabuntong hininga si Dong Liken, ano ang alam mo, kung gusto ni Mr. Shi na alagaan ito, matagal na siyang kumilos. Paanong lalawak ang Martial Dao Alliance ng ganito? Kung gayon bakit walang pakialam si Mr. Shi? Hindi maipaliwanag na tanong ni Dong Jiahao.
Paano ko malalaman? Hindi natin malalaman ang opisyal na saloobin. Tandaan ang website. Umiling si Dong Likan. Ilang sandali, tumigil si Dong Jahao sa pagsasalita at tumahimik ang lahat. Tay, bakit hindi tayo humingi ng tulong sa pamilya Ge? Ngayon, sa mundo ng martial arts ng Kyoto, tanging ang pamilyang Ge lang ang hindi sumali sa Martial Arts Association at nang ahas na lumaban sa Martial Arts Association. Biglang sabi ni Dong Jahao kay Dong Likan. Ang pamilya Ge ay palaging independyente sa mundo, at wala kaming kinalaman sa pamilyang Ge. Bakit kailangan nila tayong tulungan? Kumunat ang noo ni Dong Likan. Itay, hinanap ko ang Ge na iyon. Sa palagay ko hindi siya may masamang puso. Nasa Bliss City siya at iniligtas ako. Nagpapasalamat pa rin si Dong Jahao kay Ge sa pagliligtas ng kanyang buhay. Nag-isip sandali si Dong Likan, pagkatapos ay tumango at sinabing, kung gayon, maaari kang magdala ng higit pang mga regalo. Una, pasalamatan si Miss Ge sa kanyang naging iligtas buhay na gawain, at pangalawa, para linawin ang tono ng pamilya Ge. Okay. Nang marinig ito ni Dong Jahao, masaya siyang tumalikod at umalis. Kyoto, Pamilya Ge. Ang lakas ng pamilya Ge ay itinuturing din na isa sa pinakamahusay sa Kyoto, ngunit ang pamilya Ge ay palaging walang malasakit sa mundo, hindi nakipag-away sa iba, at hindi kailanman sumali sa mga alyansa, asosasyon, at iba pa. Kaya ang katanyagan ng pamilyang Ge ay lumaki. Walang kapantay sa Kyoto. Hindi nagtagal. Bilang pinakatalentadong tao sa nakababatang henerasyon, sumikat si Ge sa murang edad, ngunit dahil sa pag-alis ni Ge, unti-unting bumaba ang kanyang reputasyon. Sa araw na ito, si Ge ay nakaupo sa gazebo sa bahay, nakatitig sa silangan ng may ulirat. Ang taong ito ay tiyak na hindi mamamatay ng ganito. Sabi ni Ge sa sarili. Ge, mula nang bumalik ka mula sa paglilitis, nabighani ka na, ano ang iniisip mo? Sa sandaling ito, isang medyo may edad na lalaki ang lumapit kay Ge na may ngiti sa kanyang mukha. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay ang ama ni Ge na si Ge Fuhai. Mabilis na nagkamalay si Ge, lumingon kay Ge Fuhai at sinabing, wala akong naisip, masyado lang akong nakakulong sa kwarto, kaya lumabas ako at umupo. Sa isang malamig na araw, kapag nakaupo ka sa labas na walang ulirat, nag-iisip ka ba tungkol sa isang lalaki? Dapat may boyfriend ka sa edad mo. Bahagyang ngumiti si Ge Fuhai. Tay, anong sabi mo? Sino ang nangangailangan ng lalaki? Hindi kita papansinin. Inilibot ni Ge ang kanyang mga mata kay Ge Fuhai, tumayo at aalis na sana, ngunit pinigilan siya ni Ge Fuhai. Hahaha, anak kita, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Tumawa si Ge Fuhai, talagang henyo si David, gusto ko rin siya, pero masyadong maikli ang buhay niya, kaya hindi isang pagpapala ang maagang pagkamatay. Dad, sinong nag-iisip kay David? Huwag kang ngang magsalita ng kalokohan. Hindi ko rin siya kilala. Tila na konsensya si Ge. Tinalikuran niya si Ge Fuhai at tatakas na sana dahil ayaw niyang makausap si Ge Fuhai. Kabanata 1432. Sa sandaling ito, ang lingkod ng pamilya Ge ay nagmamadaling magulat, Patriarch, Miss, si Dong Jahao, ang young master ng pamilya Dong, ay dumalaw at sinabing hinahanap niya si Miss. Dong Jahao. Anong ginagawa niya sa akin? Bahagyang sumimangot si Ge. Itong Dong Jahao ay hindi masama. Bagamat siya ay medyo bastos, hindi siya masama. Ngumiti si Ge Fuhai kay Ge. Inilibot ni Ge ang kanyang mga mata kay Ge Fuhai, wala akong pakialam sayo. Pagkatapos magsalita, naglakad si Ge patungo sa pinto. Pinuntahan niya kung ano mismo ang hinahanap ni Dong Jahao. Pagdating ni Ge sa pintuan, nakita niya si Dong Jahao na nakatayo sa pintuan na nakasuot ng straight suit, na parang espesyal ang suot niya. Dong Jahao, ano ang hinahanap mo sa akin? Tanong ni Ge kay Dong Jahao. Kahit na iniligtas ni Ge ang buhay ni Dong Jahao sa Bliss City, hindi ibig sabihin na gusto ni Ge si Dong Jahao. Si Ge ay hindi mahilig sa mga young master na iyon sa Kyoto. Matapos makita si Ge, isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Dong Jahao. Miss Ge? I take the liberty to interrupt. I want to talk about something with Miss Ge. Nagmamadaling nilapitan ni Dong Jahao si Ge at sinabing, anong wala, sabihin mo lang bakit close kayo.
Napaatras si Gejiae sa pagkasuklam at labis na hindi nasisiyahan sa walang kabuluhang hitsura ni Dong Jahao. Miss Ge? Hindi ito ang tamang lugar para mag-usap, sa ibang lugar tayo mag-usap. Nakangiting sabi ni Dong Jahao. Kung gusto mong sabihin, sabihin mo. Kung ayaw mo, babalik ako. Wala akong oras para makasama ka sa pagtitinde ng mga gamit. Gaya ng sinabi ni Gejiae, tumalikod siya at babalik. Miss Ge? Ito ay tungkol kay David, ayaw mo bang marinig ito? Biglang sabi ni Dong Jahao. Matapos marinig si David, huminto si Gejiae, lumingon at nagtanong, ano ang nangyari kay David? Buhay pa ba si David? Nang makita ang bahagyang nag-aalalang ekspresyon ni Gejiae, ang mga mata ni Dong Jahao ay nagpakita ng kaunting evil charm. Miss Ge? Hanap tayo ng lugar sasabihin ko sa'yo ng dahan-dahan para walang makarinig. Pagkatapos magsalita ni Dong Jahao, binuksan niya ang pinto ng napaka-gentleman. Nag-alinlangan si Gejiae, ngunit sa wakas ay umupo. Sumakay si Dong Jahao sa kotse, pinaandar ang kotse at nagmaneho patungo sa hotel. Sa pagtingin kay Gejiae sa pamamagitan ng rearview mirror, bahagyang lumingon ang sulok ng bibig ni Dong Jahao upang ipakita ang isang madilim na ngiti. Ang gayong ngiti ay hindi kailanman lumitaw sa mukha ni Dong Jahao, ngunit hindi ito napansin ni Gejiae. Sa lungsod ng Bliss, nakaupo si David na naka-cross-legged, at ang hindi mabilang na mga pildores ng hayop sa lupa ay nabawasan sa higit sa kalahati sa sandaling ito. Sa patuloy na pagbabawas ng beast pill, mabilis ding bumubuti ang lakas ni David. Sa sandaling ito, pumasok si David sa isa pang mundo ng namumuong kaluluwa. Bagaman ito ay isang maliit na pagpapabuti lamang sa mundo, ang kanyang lakas ay sumailalim sa isang qualitative na pagbabago. Dahan daw ang iminulat ang kanyang mga mata at pinagmamasdan ang malalaking piraso ng beast pill na nawawala sa lupa, hindi napigilan ni David na mapabuntong hininga, sa lumalaking mundo ng kaluluwa, ang paglilinang ay nangangailangan ng napakaraming mapagkukunan, hindi ba't mas mahirap na linangin? Sa hinaharap. Sa pagtingin sa malaking bilang ng mga beast pill na nasa harapan niya, hindi alam ni David kung kailan niya maa-absorb ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung gaano nakatagal, anong nangyayari sa labas. Si David ngayon ay walang konsepto ng oras. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal dito, kung ano ang nangyayari sa labas. Hindi ko alam kung tapos na ang Spring Festival, ngunit lihim niyang napagpasyahan na iligtas si Sonia at ang kanyang ina bago ang Spring Festival, ngunit ngayon ay tila hindi niya alam kung matutupad pa ba ang kanyang hiling. Iyon na ang katapusan nito. Hindi maaaring umalis si David at iwanan ito ng mag-isa dahil maraming mapagkukunan ng beast pill doon. Kung madadala ang beast pill na ito, nakakahiya na walang ganoong espasyo ang kanyang storage ring, at hindi niya maalis ang lahat ng beast pill na ito. Pwede ka na lang muna mag-practice. Walang magawang umiling si David, pagkatapos ay nagsagawa ng heart concentration technique at nag-ensayo muli. Kyoto, sa loob ng hotel. Sinundan ni Gejiae si Dong Jahao sa silid. Ang silid ay mahusay na inayos at mainit-init. Lumingalinga si Gejiae at pagkatapos ay walang pakialam na nagtanong kay Dong Jahao, Dong Jahao, hindi ba nararapat na dalhin mo ako dito para pag-usapan ang mga bagay-bagay? Kahit na sinabi ito ni Gejiae, hindi niya ito isinapuso dahil alam niya ang lakas ni Dong Jahao at kaya niyang supilan si Dong Jahao sa kahit anong gusto niya, kaya hindi siya natakot sa masamang pag-iisip ni Dong Jahao. Miss Ge? Walang nararapat. Matagal na kitang gusto. I called you here today to confess to you. Sabi ni Dong Jahao, kumuha talaga ng isang bouquet ng bulaklak at saka lumuhad sa harap ni Gejiae na nakaluhod. Nang makita ito, ang mukha ni Gejiae ay kasing lamig ng yelo, at sinabi niya ng may pang-aalipusta, patay ka, hindi kita tinitingnan. Pagkatapos magsalita ni Gejiae, tumalikod siya at naglakad palabas. Hindi niya inaasahan na niloko ni Dong Jahao ang sarili para umamin. Bagamat galit na galit ngayon si Gejiae, wala siyang ginawa kay Dong Jahao. Pagkatapos ng lahat, ngayong inaayos na muli ang Kyoto Martial Arts World, mahihirapan ang Ge family na alisin ang mundo, kaya ayaw niyang bigyan ng kaaway ang Ge family tree. Ngunit nang papaalis na si Gejiae, biglang bumaril si Dong Jahao at hinawakan ang palso ni Gejiae. Miss Ge? Dahil nandito ka, mag-usap muna tayo bago tayo umalis. Sabi ni Dong Jahao na may bahagyang maitim na ngiti sa kanyang mukha. Kumunat ang noo ni Gejiae, bitawan mo ako. Sa huli, itinaas ni Gejiae ang kanyang kamay at sinuntok ito.
Ngunit hindi ginamit ni Gejie ang lahat ng kanyang lakas. Kung bumangga siya ng buong lakas, tiyak na hindi ito kakayanin ni Dong Jahao. Ngunit sino ang nakakaalam na nang sumuntok si Gejie, hindi umiwas si Dong Jahao, bagkus ay diretsong inabot at hinawakan ang kamao ni Gejie upang hindi makagalaw si Gejie. Saglit na natigilan si Gejie, at ang katawan ni Dong Jahao ay agad na naging mahamog, at pagkatapos ay nagsimulang mahilo ang isip ni Gejie, at sa wakas ay pumikit siya at nawala ng malay. Sa pagtingin sa nahimatay na si Gejie, itinaas ni Dong Jahao ang gilid ng kanyang bibig at dinala si Gejie sa kama, pagkatapos ay dahan-daang hinubad ang damit ni Gejie. Pagtingin sa katawan ni Gejie, napuno ng itim na ambon ang katawan ni Dong Jahao, at pagkatapos ay naging ningji ang mukha ni Dong Jahao. Ang Dong Jahao pala na ito ay gawa talaga ni Ning Jieong, no wonder na madaling nahuli ang suntok ni Gejie. Sok sok. Napakagandang babae, kung wala na akong kakayahang maging lalaki siguradong makukuha kita. Saglit na nagsisi si Ningji, pagkatapos ay inilabas ang inihandang kamera at nagsimulang kumuha ng litrato kasama si Gejie. Pagkatapos ng lahat, umalis si Ningji sa hotel. Sumunod, dahan-dahan niyang hinintay ang pamilya Ge na sundan ang pamilya Dong sa punto ng buhay at kamatayan. Hindi ko alam kung gaano katagal, dahan-daang nagising si Gejie. Habang tinitingnan niya ang magulo niyang damit, bumagsak ang buong katawan niya at napaiyak. Siya ang mayabang na anak ng langit, at siya ang pangarap na manliligaw ng maraming mga sekta ng mga batang Panginoon. Pero spoiled siya ngayon. Dong Jahao, kailangan kong durugan ang katawan mo sa 10,000 piraso. Nagpakita si Gejie ng matinding layuning pumatay habang inaakala niyang hindi siya nirerespeto ni Dong Jahao. Nalungkot, umuwi si Gejie, naghugas ng katawan, at pagkatapos ay nagpalit ng bagong damit. Gusto niyang pumunta sa bahay ni Dong para humingi ng paliwanag ng personal, kahit mamatay siya, papatayin niya si Dong Jahao. Ngunit nang si Gejie ay pupunta sa Dong family para hanapin si Dong Jahao, isang lingkod ng Ge family ang sumugod, Miss Dong Jahao, ang young master ng Dong family, ay humihiling na magkita kami sa labas ng pinto. Nang marinig ito, agad na sumugod si Gejie sa nakakatakot na layuning pumatay at pagkatapos ay nawala sa isang iglap, nagmamadaling pumunta sa pinto. Kabanata 1433. Hindi niya inaasahan na gagawin ni Dong Jahao ang ganoong bagay, ngunit naglakas loob pa siyang lumapit sa kanya. Naramdaman ng alipin ang layunin ng pagpatay kay Gejie at sa sobrang takot niya ay nagmadali siyang hanapin si Ge Fuhai. Sa sandaling ito, si Dong Jahao, na may hawak na regalo sa kanyang kamay, ay mukhang medyo kinakabahan. Kung tutuusin, ito ang unang beses na tumawid siya sa gate ng bahay ni Ge, at pakiramdam niya ay may bagong tiyuhin na dumating sa pinto. Ngunit habang kinakabahang naghihintay si Dong Jahao sa pintuan dala ang regalo, bigla siyang nakakita ng isang figure sa kanyang harapan. Miss Ge. Nang makitang lumitaw si Gejie, sumigaw si Dong Jahao na kinakabahan. Dong Jahao, ang bastos din na iyon, kunin mo ang iyong buhay. Nanlaki ang mga mata ni Gejie, patuloy na lumaki ang kanyang galit, at pagkatapos ay sinuntok niya si Dong Jahao. Gulat na gulat ang mukha ni Dong Jahao, hindi niya naintindihan ang nangyari kay Gejie, bakit bigla siyang kumilos sa sarili niya. Miss Ge? Ikaw pala. Bago natapos ni Dong Jahao ang kanyang mga salita, sinuntok siya ni Gejie sa dibdib. Tandaan ang URL. Isang subo ng dugo ang bumulwak, at pagkatapos ay lumipad palabas kaagad ang katawan ni Dong Jahao. Malakas itong bumangga sa isang kotse sa hindi kalayuan, at nagkapira-piraso ang frame. Ang suntok na ito ay nagdulot kay Dong Jahao ng kalahati ng kanyang buhay at sa wakas ay dahan-daang bumangon. Napansin ni Dong Jahao na muli siyang inatake ni Gejie. Saglit na napasigaw si Dong Jahao sa kanyang puso, hindi niya alam ang nangyari, bakit ginawa iyon ni Gejie nang makita siya, at pinatay pa siya. Ang kanyang lakas ay hindi mas mababa kaysa kay Gejie, at wala man lang siyang kakayahan sa pag-iwas ngayon, kaya't nakikita na lamang niya ang nakakatakot na kamao ni Gejie na pumutok sa kanya. Tumigil ka na. Sa kritikal na sandali na ito, direktang nakablock si Ge Fuhai sa harap ng Dong Jahao, at pagkatapos ay nilutes ang estilo ng kamao ni Gejie gamit ang isang palad. Dad, huwag mo akong pigilan, kailangan ko siyang patayin ngayon. Galit na sabi ni Gejie kay Ge Fuhai. Jie, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit mo siya pinatay? Tanong ni Ge Fuhai kay Gejie.
Ngunit walang masabi si Gejie, kaya't naiinis na lang niya ang kanyang mga paa, kailangan ko siyang patayin ngayon. Nang makitang hindi umimik si Gejie, lumingon si Gefuhai kay Dong Jahao na nasaktan at sinabing, Master Dong, anong nangyari sa inyo ni Jie? Bakit gusto kanyang patayin? Si Dong Jahao ay naguguluhan din sa sandaling ito, umiling at sinabing, hindi ko alam, papatayin ako ni Miss Ge kapag nakita niya ako. May sinabi ka ba sa kanya? Bahagyang kumunat ang noo ni Gefuhai. Dahil alam niyang hindi awkward na tao si Gejie. Kahit na medyo matigas ang ulo niya minsan, hindi siya pumatay ng walang dahilan. Hindi, wala akong sinabi. Si Dong Jahao ay nagdusa ng maling-mali kaya't malapit na siyang umiyak. Dumating lang ako na may dalang regalo para magpasalamat, pero sinaktan siya ni Gejie nang magkita sila. Nang makita ito, nasabi lang ni Gefuhai kay Dong Jahao, Yang Master Dong, mas mabuting bumalik ka muna, at pag-uusapan ko ito pagkatapos kung matapos ang sitwasyon. Nang makita ito ni Dong Jahao, makakaalis lang siya, kung hindi ay mawawala ang kanyang buhay. Nang makitang aalis na si Dong Jahao, direktang binaril ni Gejie si Dong Jahao ngunit hinarang ni Gefuhai. Pagtingin kay Dong Jahao na umalis, si Gejie ay napaiyak na lang at saka tumakbo pabalik sa kwarto. Nang makauwi ang sugatang si Dong Jahao, agad siyang nahimatay. Galit na galit si Dong Likan habang nakatingin kay Dong Jahao na nahimatay. Kaya lang, parehong tusong tao sina Dong Likan at Gefuhai, kaya hindi nila sila agad ipinakain sa apoy ng digmaan. Si Ningji, na orihinal na nag-asam ng magandang pagganap, ay medyo nadismaya, ngunit kahit na hindi sila magsimula ng digmaan, hindi sila kailanman magkakaisa. Maaaring isa-isang talunin ang Martial Arts Federation. Isang pamilya ng mga aristokrata ang naging miyembro ng Martial Arts Alliance. Sa loob ng Bliss City, si David ay nagsasaka pa rin ng galit na galit, at ang mga beast pills na nasa lahat ng dako ay napakakaunti sa ngayon. Kung sino man ang makakita na si David ay sumisipsip ng napakaraming beast pill ng mag-isa, sila ay magugulat na malaglag ang kanilang mga panga. Ngayong tapos na ang Spring Festival, dahil sa tradisyonal na pagdiriwang na ito kaya nagkakaroon ng pagkakataon ang Dong family at Yao Shenggo na huminga, kung hindi ay nagsimula na ang Martial Arts Alliance. Ang mga kapangyarihan ni David ay lalong bumuti sa panahon ng nakakatuwang pagsasanay na ito. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ni David ay umabot na sa gilid ng ikalawang kaharian ng nagsilang na kaluluwa. Kung magsisikap siya ng husto, hindi magiging problema ang pagpasok sa ikatlong bahagi. Sayang naman ang Bliss City ay walang natitira pang beast pill at natatakot ako na hindi nito masuportahan ang tagumpay ni David. Malapit na, nakakahiya. Marahan na napabuntong hininga si David. Hanggat naabot niya ang third realm of the nascent soul, maaari siyang direktang pumasok sa Martial Dao Alliance upang iligtas ang mga tao. Kahit na si David ay nahaharap sa isang ikalimang baitang marquee, hindi siya natatakot. Biglang naalala ni David ang perlas ng painting na pinulot niya sa simula, pagkatapos ay inilabas ang perlas ng painting, naramdaman ang aura na nagmumula sa perlas ng painting, sumili ang ngiti sa mukha ni David. Nilunok niya ang perlas ng painting nang walang pag-aalinlangan, at pagkatapos ay muling ipinikit ni David ang kanyang mga mata, handang kumawala. Kyoto, Dharma Protector Pavilion. Nagulat si Xingjun kasama si Mr. Shi na may tame time na ekspresyon. Bagamat napakaraming nangyayari sa mundo ng martial arts sa Kyoto kamakailan, hindi nakialam si Mr. Shi, ngunit hindi ibig sabihin na walang alam si Mr. Shi. Mr. Shi, ngayon higit sa 75% ng buong Kyoto Martial Arts World ang sumali sa Martial Arts Federation. Ngayon ang Martial Arts Federation ay lumago ng husto. At ang Martial Arts Alliance ay madalas na nilinang ang maraming marquee masters kamakailan, tulad ng isang linya ng produksyon. Ang Long Xiao ng pamilyang Long ay gumawa rin ng mga tagumpay kamakailan, at ang kanyang lakas ay mabilis na lumago. Sa ngayon, ang Dong family at Yaoshen Valley ay wala sa panganib, at hindi pa sila inaatake ng Martial Arts Association. Iniulat ni Xingjun, at bahagyang pumikit si Mr. Shi, kalmado ang kanyang mukha. Ang mga mapagkukunan ng mga beast pill na sinubukan ng pamilyang Long ilang taon na ang nakakaraan ay dapat na halos maubos ng panahon, tama ba? Mahinang sabi ni Mr. Shi. Oo, ang mga mapagkukunan na natanggap ng mga dakilang sekta at pamilya ay karaniwang naubos, ngunit ito ay nagpapataas din ng lakas ng mga dakilang pamilya. Tumango si Xingjun at sinabi. Well, tinatayang nasira na ang kasalukuyang kapayapaan.
Kung walang mapagkukunan at benepisyo, ang buong mundo ng martial arts ng Kyoto, ang Martial Arts Federation, ay hindi makokontrol ito sa lahat. Kailangan mo lang magbantay ng mabuti. Ano man ang nangyayari sa mundo ng martial arts ngayon, hindi ka makikialam. Si Mr. sinabi ni Shei kay Xingjun. Naiintindihan. Tumango si Xingjun at saka tumalikod para umalis. Ngunit pagdating niya sa pintuan, huminto si Xingjun at lumingon kay Mr. Shi, tila nag-aalangan itong magsalita. Magsabi ka lang. Sabi pa ni Mr. Shi na bahagyang nakapikit. Mr. Shi, patay na ba talaga si David? Ang tagal na, tapos na ang Spring Festival at wala nang palatandaan si David, maswerte pa siguro to kaysa swerte. Minsan din naghinala si Xingjun na hindi maaaring mamatay si David, ngunit sa loob ng mahabang panahon, kahit na ang pinakamahalagang pagdiriwang, ang Spring Festival, ay hindi lumitaw si David, kaya siguro namatay si David. Si David ay patay o hindi, ang oras ay magbibigay ng sagot, at ang oras ay hindi pa dumarating. Mahinang sabi ni Mr. Shi. Nang marinig ito, nagpakawala ng kaunting buntong hininga si Xingjun, tumalikod at naglakad palabas. Habang naglalakad pabalik si Xingjun, dahan-daang iminulat ni Mr. Shi ang kanyang mga mata, at kumislap ang kanyang mga mata ng may kinang. David, kailangan mong magpakita sa lalong madaling panahon, kung hindi, kapag ang mundo ng martial arts sa Kyoto ay ganap ng nasa ilalim ng kontrol ng Martial Arts Federation, susubukan mong iligtas ang iyong kasintahan, ngunit magbabayad ka ng mas mataas na presyo. May ngiti sa labi, bulong ni Mr. Shi sa sarili. Kabanata 1434. Kyoto, Dragon Family. Matapos maabsorb ni Long Xiao ang huling beast pill, ang aura ng kanyang buong katawan ay nakaranas ng qualitative change. Sa maikling buwang ito, si Long Xiao ay talagang gumawa ng sunod-sunod na mga tagumpay, lumukso sa lakas ng isang marquis sa ikalimang baitang. Ngayon kapag si Long Jingguo ay nakaharap kay Long Xiao, ito ay hindi niya maabot. Gayunpaman, hindi ito dahil sa talento ni Long Xiao, ngunit dahil sa kaluluwa sa kanyang katawan, kasama ng sapat na mapagkukunan, ang kapangyarihan ni Long Xiao ay lumago ng mabilis. Xiaoir, hindi talaga ako makapaniwala na ang iyong kapangyarihan ay umunlad ng napakabilis, ikaw ay isang henyo. Wala pa akong nakitang sino mang nagsasaka ng napakabilis. Sabi ni Long Jingguo na puno ng pagtataka ang mukha. Sa simula, sinalungat ni Long Jingguo ang kaluluwa sa katawan ni Long Xiao, at ngayon ay puno na siya ng inggit. Nais ni Long Jingguo na ang kanyang katawan ay isang nakakabit na kaluluwa. Sa ganitong paraan, magiging mas efficient ang pagsasaka sa kaunting pagsisikap. Pare, sayang kulang ang resources, kung hindi, mapapabuti pa ang kapangyarihan ko. Pagmamalaki ni Long Xiao. Sumimangot din si Long Jingguo. Si Long Xiao ay nag-iisang hinigop ang maraming beast pill na nakuha niya sa pagkakataong ito, at ang mga mapagkukunang nakolekta niya mula sa iba't ibang lugar ay ibinigay din kay Long Xiao, ngunit hindi pa rin ito sapat upang masiyahan ang paglilinang ni Long Xiao. Medyo mapahiya si Long Jingguo. Sa sandaling ito, lumapit si Long Xingshu, naramdaman ang pumipintig na hininga ni Long Xiao, nagsaselo si Long Xingshu. Sa sandaling ito, siya at si Long Xiao ay ganap na naiiba, at walang paghahambing. Congratulations young master, ang powers ay nag-improve ng husto. Magalang na sabi ni Long Xingshu. Xingshu, may kinalaman ka ba sa akin? Nakita ni Long Jingguo si Long Xingshu na lumitaw at alam niyang kailangan niya itong hanapin. Control. Sigaw ni Long Xingshu, pagkatapos ay tumingin kay Long Xiao at hindi nagpatuloy. Nang makita ito, alam ni Long Jingguo kung ano ang gustong sabihin ni Long Xingshu. Dahil siguro sa kapatid niyang si Long Ruotong. Dahil ang bagay na ito ay nakatago kay Long Xiao, si Long Xingshu ay hindi nang ahas na sabihin ito sa harap ni Long Xiao. Mukhang alam din ito ni Long Xiao, kaya sinabi niya, "Tay, may tinatago ka ba sa akin?" Xiaoir, may mga bagay na ayaw kong malaman mo, pero ngayong matanda ka na, kaya mo nang kontrolin ang sarili mo at dapat mong malaman ang ilang bagay. Pagkatapos magsalita ni Long Jingguo, sinimulan niyang kausapin si Long Xiao at dinala si Long Xiao sa Long Family Dungeon. Tiningnan ni Long Xiao ang madilim na piitan at ang kanyang tiyahin sa piitan, na medyo hindi makapaniwala. At medyo nagulat si Long Ruotong nang makita si Long Xiao na biglang sumulpot. Pagkatapos ng lahat, sa paglipas ng mga taon, makikita lamang ni Long Ruotong si Long Jingguo, na hindi kailanman nagdala ng mga bisita dito.
Ngunit ngayon, pagkatapos makita ang kakaibang Long Xiao, tila nagulat si Long Ruotong. Xiaoyer, ito ang iyong tiyahin, siya ay nakakulong dito ng higit sa 20 taon. Itinuro ni Long Jingguo si Long Ruotong at sinabi. Nang marinig ni Long Ruotong ang pagpapakilala ni Long Jingguo, agad niyang naunawaan na ang Long Xiao na ito ay anak ni Long Jingguo. Dad, sabi mo gusto kong makakuha ng sikreto kay tita. Anong sikreto? Nagtataka na tanong ni Long Xiao. Matapos ang higit sa 20 taong pagkakakulong, ang sikretong ito ay hindi nakuha, kaya't napaka-curious ni Long Xiao. Isang batas ng pag-iisip, isang hanay ng mga batas ng puso na maaaring magpatuloy. Dahan daw ang sabi ni Long Jingguo. Immortal. Matapos marinig ang apat na salitang ito, agad na nabigla si Long Xiao. Kahit na siya ay isa na ngayong ikalimang ranggo na marquis, hindi pa rin niya mapipigilan ang pagkawasak ng mga taon, at siya ay tatanda ng maaga o huli. Napakaganda kung maaari kang mabuhay magpakailanman. Posible bang hindi nagsasalita ang tiyahin ko sa loob ng mahigit 20 taon? Tanong ni Long Xiao. Tumango si Long Jingguo, oo, sa loob ng mahigit 20 taon, sinubukan ko ang lahat, hindi siya umimik, tinakot ko pa siya sa anak niya, walang kwenta. Anak niya. Natigilan si Long Xiao. Oo, kung tama ang hula ko, dapat anak ng tiyahin mo si David at magpinsan kayong dalawa. Bumaba ang boses ni Long Jingguo, at biglang sumabog ang ulo ni Long Xiao. Hindi inakala ni Long Xiao na magkakaroon siya ng ganitong uri ng relasyon kay David. Pero ngayong patay na si David, baliwala na. Ang ideya ng immortalidad ay isang magandang bagay. May paraan ako para makapagsalita siya. Sa sandaling ito, sinabi ng kaluluwang si Long Xiao. Dad, may paraan ako para magsalita si tita. Sabi ni Long Xiao kay Long Jingguo. Talaga. Nang marinig ito ni Long Jingguo, agad siyang natuwa. Ikinulong niya si Long Ruotong ng mahigit 20 taon dahil sa espiritual na pamamaraang ito, ngunit hindi pa rin niya nakuha ang gusto niya. Ngayon ay may solusyon na si Long Xiao. Siyempre totoo yun, nakalimutan mo na ba yung exercises na pinag-aaralan ko ngayon? Bahagyang ngumiti si Long Xiao. Tandaan ang URL. Sige, bilasan mo. Naiinip na sabi ni Long Jingguo. Tumango si Long Xiao, pagkatapos ay tumingin kay Long Xingshu at sinabing, lumabas ka, hindi ka makapasok ng walang pahintulot ko. Tulad ng iniutos. Yumuko si matangkad Xingshu at umatras, ngunit sa sandaling ito ay yumuko si Long Xingshu, isang mahigpit na tingin ang kumikislap sa kanyang mga mata. Bagamat ibang mundo na ngayon ang kanyang lakas kaysa kay Long Xiao, hindi pumayag si Long Xingshu. Ngayon, halos lahat ng mga mapagkukunan ng pamilya Long ay naibigay na kay Long Xiao, at si Long Xingshu ay naging conscientious at masigasig at walang nakuha. Hinding-hindi siya papayag sa ganoong katamtamang buhay. Pagkaalis ni Long Xingshu, tumingin si Long Xiao kay Long Ruotong, kumikislap ang kanyang mga mata. Kaagad pagkatapos noon, isang itim na ambon ang bumangon mula sa katawan, at pagkatapos ay tumakbo ang figure palayo sa katawan ni Long Xiao. Ito ang kaluluwa sa katawan ni Long Xiao, alam ni Long Jingguo iyon, kaya hindi siya nataranta. Gayunpaman, hindi pa nakakita ng ganoong eksena si Long Ruotong, kaya tila nagulat siya at nataranta. Nang makatakas ang kaluluwa mula sa katawan ni Long Xiao, agad itong lumipat patungo sa Long Ruotong, sinusubukang pumasok sa isip ni Long Ruotong. Ngunit nang gustong pumasok ng kaluluwa sa isipan ni Long Ruotong, biglang sumili ang isang gintong liwanag sa pagitan ng mga kilay ni Long Ruotong. Ang ginintoang liwanag na ito ay napakasilaw kaya hindi napigilan ni na Long Xiao at Long Jingguo na ipikit ang kanilang mga mata. Ngunit ang espiritu ay sumigaw, na parang natatakot, at mabilis na bumalik sa katawan ni Long Xiao. Lumuwa si Long Xiao ng isang subo ng dugo, at ang kanyang mukha ay agad na namutla. Xiaoyer. Nang makita ito, nagmamadaling siniyasat ito ni Long Jingguo. Senior, anong nangyayari? Kumunat ang noo ni Long Xiao at nalilitong tanong. Napakaraming katwiran sa katawan ng babaeng ito na hindi ko makapasok sa katawan niya. Mahinang sabi ng boses ng kaluluwa. Nang marinig ito ni Long Xiao, agad siyang natahimik. Hindi niya naiintindihan ang antas ng kaluluwang ito sa kanyang katawan, at kung bakit ito ay palaging hindi mapagkakatiwalaan. Sa Blaze City, natakot akong magtago mula sa liwanag ng Buddha at hindi ako nang ahas na ipakita ang aking ulo. Ngayon ay nasaktan ako ng isang malakas na aura. Eto na, masyadong basura.
Hindi lang nang-ahas si Long Xiao na sabihin ito, kung tutuusin, kailangan pa niyang magtiwala sa kabilang partido sa kanyang cultivation. Pareho silang mayaman at parehong naliligaw. Xiaoir, anong nangyayari? Tanong ni Long Jingguo kay Long Xiao. Pare, ang babaeng ito ay may aura ng katwiran, hindi siya makapasok sa kanyang katawan, suriin ang kanyang memorya, tila kailangan niyang maghanap ng ibang paraan. Sinundan ni Long Xiao si Long Jingguo at sinabi. Ang mabahong babaeng ito ang pinakamahirap. Ngayon ang kanyang anak ay nawala ng isang kamay. Ngayon ay ipaghihiganti ko siya gamit ang kanyang katawan. Pagkatapos magsalita ni Long Jingguo, kumuha siya ng isang espesyal na leather maid at sinaktan si Long Ruotong. Hindi umimik si Tol Ruotong, hindi gumawa ng kahit isang tunog na para bang hindi siya tatamaan ng letigo. Nang mapagod si Long Jingguo, binitawan niya ang kanyang letigo at galit na naglakad palabas. Pagkalabas pa lang nina Long Jingguo at Long Xiao sa piitan, may dumating mula sa pamilya ni Long para sabihin na inimbitahan ni Zhu Jishan mula sa Martial Arts Alliance si Long Jingguo na lumapit. Kabanata 1435. Xiaoir, si Zhu Jishan ay naghahanap ng mga mapagkukunan mula sa akin. Hahanap ako ng paraan upang makakuha ng mga mapagkukunan para sa iyo. Sa ngayon, maaari kang magpahinga sa bahay. Alam ni Long Jingguo na ang mga mapagkukunan ng mga pangunahing sekta at angkan ay mabilis na nauubos. Ngayon, halos lahat ng angkan sa buong Kyoto Martial Arts World ay sumali na sa Martial Arts Federation, kaya tiyak na hihingi sila sa Martial Arts Federation ng resources. Pagkatapos ng lahat, dapat tuparin ng Martial Dao Alliance ang pangako sa simula, kung hindi, tiyak na magdudulot ito ng kawalang kasiyahan sa maraming maharlikang pamilya. Pagkaalis ni Long Jingguo, agad na sinabi ng kaluluwa ni Long Xiao, ngayon, susubukan mong hanapin ang babaeng iyon na nagngangalang Xiaoro at arestuhin siya. Ang balutin ng babaeng ito ay isang sagradong bagay. And this girl's body is different from ordinary people. If you can absorb this girl's power, I believe that your power will be stronger. Sige, magpapadala agad ako ng mag-iimbestiga sa kinaroroonan ng babaeng ito. Dinilaan ni Long Xiao ang kanyang mga labi, puno ng init ang kanyang mga mata. Sa kabilang banda, si Long Jingguo ay pumasok sa Martial Arts Alliance. Si Zhu Jishan ay sabik na naghihintay sa kanya sa sandaling ito. Sana mahanap mo ako, sir. Tanong ni Long Jingguo kay Zhu Jishan. Tall Patriarch, sa panahong ito ay may mga pamilya ng sekta na humiling ng mga mapagkukunan mula sa Martial Arts Alliance. Tingnan mo ito. Tumingin si Zhu Jishan kay Long Jingguo nang hindi natapos ang kanyang mga salita, napagmasdan niya ang reaksyon ni Long Jingguo. Umaasa ako sa Panginoon na ang mga mapagkukunan ng aming Long family ay limitado na ngayon, at ngayon kahit na ang tubig sa Long Quan ay nagsimulang matuyo, at walang mga mapagkukunan na lumabas. Naisip ni Long Jingguo na gusto ni Zhu Jishan na hilingin sa pamilyang Long na magbigay ng mga mapagkukunan, kaya nagmadali siyang sinabi. Guro ng mahabang pamilya, mali ang pagkakaintindi mo, hindi ko hinihingi ang mga mapagkukunan ng iyong mahabang pamilya. Paulit-ulit na ikinaway ni Zhu Jishan ang kanyang mga kamay, akala ko may libu-libong beast pill sa lungsod ng Bliss, maaari ba tayong pumunta doon minsan? Uminom ng mas maraming beast pill, at malulutas ang mapagkukunan. Gusto ko para sa pinuno ng alyansa na lumubog ang Soolong Island at bumagsak ang Bliss City, paano mo makukuha ang beast pill? Nagtatakang tanong ni Long Jingguo. Naniniwala ako na kahit gumuho ang City of Bliss, siguradong hindi mawawala ang beast pill na yan. Mas delikado lang uminom ng beast pills. Hindi naman pwedeng tanggalin ang beast pill. Naghanda ako ng mga perlas ng tubig, hanggat may sapat na oras, ang beast pill ay tiyak na maiinom. Sabi ni Zhu Jishan. Natahimik sandali si Long Jingguo, tila nakagawa na si Zhu Jishan ng mga plano, at ang pagtawag sa kanya ay isang anunsyo lamang. Gumuho man ang lungsod ng kaligayahan, ito ang lakas ng kanilang mahabang pamilya, kaya alam nila sa kanilang sarili. Dahil handa na ang pinuno ng alyansa, maaari mong gawin ang napagkasundoan ng pinuno ng alyansa, ngunit ang ating mahabang pamilya ay hindi makapagpadala ng mga tao sa ngayon. Alam ni Long Jingguo na lubhang mapanganib na gawin ang mga bagay na ito sa malalim na dagat. Bagamat maiiwasan niya ang mga patak ng tubig, imposibleng manatili sa ilalim ng tubig ng matagal. Hindi niya hahayaang gawin ng kanyang amo ang mga ganitong mapanganib na bagay. Anyway, pagkatapos mailabas ang beast pill, malaki ang ulo ng kanilang Long family. Pagkatapos ng lahat, ito ang mapagkukunang lugar ng Long family.
Master ng mahabang pamilya, inihanda ko na ang mga kandidato. Iyong mahabang pamilya, maghintay lang sa pagbabahagi ng mga mapagkukunan. Sabi ni Zhu Jishan. Mabuti naman kung ganoon ay maghihintay ako ng magandang balita mula sa pinuno. Umalis si Long Jingguo sa Martial Arts Association. At pagkatapos ay tinawag ni Zhu Jishan ang apat ni Shusong, ipinamahagi ang mga perlas ng tubig, at hiniling sa kanila na kunin ang Beast Pill. Kahit alam nilang apat na delikado ang misyon na ito, huwag na nating pag-usapan kung gaano kahirap makuha ang Beast Pill sa gumuhong seabed na Bliss City. Kung ang mga hayop sa dagat ay nakatagpo sa tubig, kailangan lang nilang tumakbo para sa kanilang buhay. Sa ilalim ng dagat, ngunit ang tahanan ng mga halimaw na iyon, kahit na mga halimaw na may lamang lakas ni Wazong, kung sila ay nasa ilalim ng dagat, ang mga markis na ito ay malamang na napakahirap harapin. Pero sa panganib, baka kagatin lang nila ang bala. Maaari na lamang nilang sundin ang mga utos. Sa Martial Arts Alliance, ang mga taong ito ay mga pupay lamang na nilinang ng Martial Arts Alliance. Sa hinaharap, sila ay papalitan ng isang matatag na grupo ng mga tao. Ang mga ito ay mga piraso ng chess at maaaring itapon anumang oras. Sa malawak na dagat, may isang speedboat na lumulutang sa ibabaw nito, at may apat na tao na nakaupo sa speedboat, ito ay si Shusong at silang apat. Sa pagtingin sa napakalalim na dagat, ang mga mukha ng apat na tao ay sobrang solemn. Mas alam nila kaysa sino man na ito ay isang lifelong survival mission. Kung hindi, ang iba pang mga aristokratikong sekta ay lihim na nagpadala ng mga tao upang kumuha ng mga pildores ng hayop. Pagkatapos ng lahat, ang mga mapagkukunan ng mga beast pill na ito ay talagang kaakit-akit. Dahil lang sa sobrang hirap at delikado, kaya walang nakipagsapalaran. Okay. Oras na para bumaba na tayo. Kung makakabalik tayo ng buhay sa pagkakataong ito, naniniwala akong hindi tayo gagawing masama ng leader ng alyansa. Pagkatapos magsalita ni Shusong, nilunok niya ang mga perlas na hindi tinatabla ng tubig sa isang subo. Gamit ang mga perlas na hindi tinatabla ng tubig, maaari silang gumugol ng mas maraming oras sa ilalim ng dagat. Pop! Pop! Mabilis na bumulusok sa tubig ang apat at lumangoy patungo sa ilalim ng dagat. Sa sandaling ito, sa lungsod ng Bliss, ang katawan ni David ay kumikislap ng gintong liwanag, at isang walang katapusang aura ang umiikot. Ang buong lungsod ng Bliss ay napuno ng aura ni David. Matapos ang pambihirang tagumpay, muling nagtagumpay si David. Dahil sa three-dimensional na lakas ng nascent soul, mas lalong naging immortal si David. Ha! Nakalusot din ako sa wakas, hindi ko alam kung kailan na. Napabuntong hininga si David. Nandito siya, wala siyang konsepto ng oras at walang ideya kung gaano na ito katagal. Oras na para umalis, pero paano ka aalis dito? Kumunat ang noo ni David. Dito sa dagat, kung walang barko, ang kasalukuyang lakas ni David, natatakot ako na mahirap bumalik sa lupa dahil ang distansya ay masyadong malayo. Gayun din, dapat na mayroong mga halimaw sa daan upang abalahin sila. Kung walang bangka, halos kasing hirap bumalik sa lupa gaya ng sa langit. Nang magkaproblema si David, biglang nakakaramdam si David ng ilang paghinga. May tao. Mukhang nagulat si David. Hindi niya maintindihan kung bakit may darating sa ganitong oras. Gayunpaman, nagtago pa rin si David, na gustong makita kung sino ito. Hindi nagtagal, lumitaw ang apat na figure ni Shusong. Pagtingin sa buo na Bliss City, nagulat silang apat. Ang lungsod ng kaligayahan na ito ay umiiral pa rin at hindi bumagsak. May excited na bulalas. Kung ang lungsod ng Bliss ay hindi gumuho, magiging mas madali para sa kanila na makuha ang Beast Pill at hindi magkakaroon ng labis na panganib. Kakaiba talaga. Lubog na ang Soolong Island. Hindi ko akalain na hindi gumuho ang Bliss City. Ewan ko lang kung patay na si David. Nang makitang hindi gumuho ang lungsod ng Bliss, agad na naisip ni Shusong si David. It's been almost 2 months, kaya malamang matagal nang namatay si David. Ang lugar na ito ay napakalayo mula sa landing site, kung walang barko, kung gayon hindi mabubuhay si David. Sabi ng isang tao. Mag-iingat tayo saglit sa pagpasok. Lagi akong masama ang pakiramdam. Pagkatapos uminom ng Beast Pill, mabilis akong umalis. Nang matapos magsalita si Shusong, dinala niya ang mga tao sa Bliss City. At si David, na kasalukuyang nagtatago, ay nakinig sa mga pag-uusap ng maraming tao, at pagkatapos ay napagtanto na siya ay nakikipag-hangout ng higit sa 1 buwan.
Kaya, ang pagdiriwang ng Tagsibol ay tapos na. At tila matagal nang inakala ng outside world na patay na siya. Ito ay isang magandang bagay para kay David. Sa oras na iyon, siya ay madilim at ang alyansa ng martial arts ay maliwanag, at magagawa niya ang anumang gusto niya sa maraming oras. Hindi nagtagal, dumating si Shusong at silang apat sa City of Bliss, ngunit tumingin sila sa walang laman na City of Bliss, natulala sila. Nasaan ang tableta ng halimaw, maliban sa ilang mga guho, wala ni isang tableta ng halimaw ang natagpuan. Ito. Anong nangyayari dito? May nagtatakang tanong. Kabanata 1436. Sumimangot din si Shusong, puno ng pangunawa ang kanyang mukha. Malinaw na noong umalis sila, libu-libong beast pills pa ang nandito. Paano ito naubos sa loob lamang ng isang buwan? Brother Shu, maaaring isa pang sekta na pamilya ang nakapasok dito at nagnakaw ng mga beast pills na ito. May nagtanong kay Shusong. Tumango si Shusong, posible. Pagkatapos ng lahat, sa huling pagsubok, maraming mga tao mula sa mga aristokratikong sekta ang nakakaalam ng lugar na ito, kaya hindi imposibleng pumuslit dito upang uminom ng beast pill nang walang takot sa panganib. Terra, bumalik tayo at magsumbong sa pinuno, hindi ito isang maliit na bagay. Alam ni Shusong na malaking bagay ito. Kung ang mga beast pill na ito ay nakukuha nga ng isang sekta na pamilya, hindi magtatagal ay muling magugulo ang mundo ng martial arts ng Kyoto. Kung tutuusin, sa sobrang laki ng resource, hindi ko alam kung ilang champion ang pwedeng linangin. Ngunit nang si Shusong at ang iba pa ay aalis na, lahat sila ay biglang tumigil at pagkatapos ay lumingon sa kanilang mga ulo sa pagkalito. Tandaan ang URL. Dahil nakita nilang may aura na nagkulong sa kanila sa isang iglap, kaya hindi sila naglakas loob na gumalaw. Nang lumingon silang apat at nakita si David na papalabas ng deck, nagulat silang lahat. David, hindi ka ba patay? Sabi ni Shusong na may takot sa kanyang mga mata. Hindi pa kayo patay, paano ako mamamatay? Malungkot ang mukha ni David, at ang kanyang katawan ay puno ng layuning pumatay. Ang apat na lalaking ito ay umaasa sa dugo ni Sonya para mapabuti ang kanilang mga kapangyarihan. Sa pag-iisip sa paghihirap na si Sonya, kinasusuklaman ni David ang apat na lalaki na ito. Naging maingat din silang apat nang maramdaman nila ang layunin ng pagpatay kay David. Mga kapatid, sabay na tayong patayin si David at bumalik sa ulo. Tiyak na gagantimpalaan tayo ng pinuno ng mabigat. Sabi ni Shusong sa tatlo pa. Tumango ang tatlo, at pagkatapos ay sumabog ang kanilang enerhiya at inatake si David. Ang apat sa kanila ay nasa Marquee Realm, at ang lakas nilang apat ay tumaas ng husto. Isang lalaking hindi alam kung mabubuhay o mamamatay. Malamig na sumangot si David, at pagkatapos ay bahagyang nanginig ang kanyang katawan, at isang nakakatakot na espiritual na kapangyarihan ang biglang sumabog. Ngayong pumasok na si David sa ikatlong daigdig ng nagsilang nakaluluwa, na-double ang kanyang kapangyarihan. Bago pa maabot ng apat si David, nagulat sila sa isang nakakatakot na puwersang espiritual. Ikaw. Si Shusong ay tumingin kay David nang may takot, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Sa loob lamang ng isang buwan, ang kapangyarihan ni David ay tumaas sa isang nakakatakot na antas. David, nakulong ka dito. Kung wala kang bangka, hindi ka talaga makakatakas. Bakit hindi tayo makipag-deal, bitawan mo kami, at ibabalik ka namin sa Earth? Naramdaman ni Shusong ang sindek ng katawan ni David at nagsimulang makipag-ayos kay David. Patayin mo, akin na ang bangka, at makakabalik na ako. Malamig na tumingin si David sa kanilang apat, at mas lalong nagalit ang nagyayelong aura sa kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, ibinuka ni David ang kanyang kamay at isang taybak na pumapatay ng dragon ang lumitaw sa kamay ni David. Sa ilalim ng basbas ng Divine Dragon, ang Dragon Slaying Sword ay nagpatuloy sa pagham. At ang espiritu ng espada sa Dragon Slaying Sword ay lumago ng husto habang ang kapangyarihan ni David ay lumago. Uhaw sa dugo ang huni ng Dragon Killing Sword, na para bang desperado ito sa dugo. Nang makita ito ng apat ay nagmamadaling itinutok ang kanilang mga armas at seryosong tumingin kay David. Mayroon akong espada na kayang pumutol ng lahat. Sinabi iyon ni David, humakbang pasulong, at pagkatapos ay hinampas ang langit ng kanyang espada. Ang nakakatakot na Janmang ay agad na nagdala ng bugzo ng hangin at dumiretso sa apat. Nang makita ito, sumigaw ng malakas si Shusong habang hawak ang itim na maikling talon at agad itong hinarangan.
Ang tatlo pa ay humakbang pasulong, sumabog sa nakakatakot na enerhiya at nakaharang sa ningning ng espada ni David. Brush! Nakita ko ang isang kislap ng liwanag mula sa espada, at ang mga sandata sa mga kamay ni Shusong ay agad na naputol sa dalawa. At 10-10 sentimetro ng mga mantsa ng dugo ang naiwan sa dibdib ng lahat, at paulit-ulit na napaatras ang katawan. Gulat na napatingin silang apat sa mga sandata sa kanilang mga kamay, alam nilang ang mga sandata na ito ay gawa rin sa tungsten steel ng Martial Arts Alliance. Napakahirap nila, ngunit madali silang pinutol ni David. Mga kapatid, mukhang magiging desperado na ang oras na ito. Nang matapos magsalita si Shusong, mas naging mapang-akit ang aura sa kanyang katawan. Sabay kayong lahat, braso lang ng lalaki na nakaharang sa sasakyan. Malamig na sumangot si David, na sinundan ng isa pang sword swing. Boom! Dumagundong ang enerhiya ng espada, at ang buong Bliss City ay nagsimulang manginig sa ilalim ng espadang ito. Si Shusong ay umungal ng malakas, at pagkatapos ang kanyang mga kamay ay nagtipon ng isang sinag ng liwanag at sumugod sa kanya. Nang makita ito, ang iba ay nagmamadali ring nag-activate ng magic technique para salubungin ang espada ni David. Saksakin. Ang enerhiya ng espada ay direktang dumurog sa mga light beam ni Shusong sa isang mapangwasak na paraan at patuloy na gumagalaw patungo sa apat na walang tigil. Namutla si Shusong sa pagkabigla at likas na umatras, habang ang tatlo pang iba ay itinuro ang hindi mabilang na maliwanag na sinag ng liwanag patungo kay David. Ang sinag ng liwanag ay tumama kay David at si David ay hindi gumagalaw, na para bang siya ay walang malay. Ha! Ang Chi-sword ay tumama sa kanilang apat sa isang iglap, at lahat ay tumingin kay David na gulat, at ang kanilang mga kamay ay tumigil. Paf! Bigla, nang walang babala, ang isang tao ay nahiga, at pagkatapos ay tumalsik ang dugo mula sa baywang pataas, at lahat ng mga laman loob ay tumalsik palabas. Pinutol ng espadang ito ang lalaki sa kalahati. Nang makita ang kanyang trahedya na namatay na kapareha, hindi napigilan ni Shusong na mapabuntong hininga. Dapat mong malaman na silang apat ay pawang makapangyarihang mandirigma sa Marquee Realm na nilinang ng Martial Arts Alliance. Ngayon nang silang apat ay nagsanib puwersa, hindi nila natulungan si David at napatay sa pamamagitan ng taybak sa likod na kamay ni David. Ang kapangyarihan ni David ay lubos na napatulala sa kanila. Matagal na akong hindi nakakita ng dugo sa aking Dragon Slaying Sword, at ngayon ay hinahayaan ko lang na ang dugo mo ang magpakain sa aking Dragon Slaying Sword. Pinagpag ni David ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay at sinabi. Naramdaman ni David ang uhaw sa dugo na simbuyo ng Dragon Slaying Sword, at pagkatapos ay lumabas ang isa pang espada. Ang unang espada ng Nine Shadow Divine Sword, sa isang iglap, ilang metro ang haba ng sword light ay bumaba mula sa langit, at pagkatapos ay tinamaan ito ng isang mabangis na espada. Nagpapalabas si Janmang ng nakakasilaw na liwanag na nagpapakinang sa buong Bliss City. Ang labis na pakiramdam ng pang-aapi ay nagpang-inag sa tatlo ni Shusong. Not to mention kung kaya nilang talunin si David, ang lakas ng espada ni David ay natakot na sila at wala silang fighting spirit. Mabilis, tugma. Nang makita ito, nagmamadaling sumigaw si Shusong. Kaagad pagkatapos, silang tatlo ay biglang tumayo sa likuran, sumigaw ng malakas at nagwagayway ng mga sinag ng liwanag mula sa kanilang mga kamay, na naging isang hadlang upang harangan sila sa kanilang harapan. Ang makapal na paghinga ay agad na nagparamdam kay David na medyo pamilyar, at ang kanyang isip ay nasa ulirat sa sandaling iyon. Ito ay isang panandaliang kaganapan lamang, at pagkatapos ay dumating ang hindi matatalo na si Janmang sa harap ni Shusong at ng iba pa. Saksakin. Madaling binuksan ni Janmang ang harang sa harap nilang tatlo, tulad ng pagbukas ng isang piraso ng basurang papel. Sa isang iglap dumaan si Janmang sa kanilang tatlo at sa wakas ay nakabuo ng malalim na bangin sa likod nila. Bumukas ang lahat ng depensa nilang tatlo, at ang ningning ng espada ay parang isang mapangwasak na puwersa na nag-iwan ng malalalim na marka ng espada sa kanilang tatlo. Puno ng kilabot ang mga mata ng tatlo. Napatingin silang lahat sa katawan nila. Hindi nila alam kung puputulin din ba ng espadang ito ang kanilang mga katawan. Nakita ni Shusong na may dugo lamang na nagmumula sa kanyang dibdib, at nang hawakan niya ito ng kanyang kamay, kahit na malalim ang sugat sa buto, hindi nito nahati ang kanyang katawan sa kalahati. Huminga ng mahabang hininga si Shusong, at mukhang ngayon lang gumana ang kanilang depensa. Kabanata 1437.
Ngunit sa sandaling ito, ang dalawang tao sa paligid ni Shusong ay mas lalong nagmulat ng kanilang mga mata, at ang kanilang mga mata ay napuno ng hindi makapaniwala. Paf! Paf! Kaagad pagkatapos ng tunog ng pagbagsak ng dalawa sa lupa, si Shusong ay tumingin sa kanyang mga kasama ng may takot. Sa sandaling ito, lahat sila ay nahulog sa isang pool ng dugo, at ang kanilang mga katawan ay naging 2 piraso. Ang makapal na amoy ng dugo ay agad na nagpasigla sa nerbiyos ni Shusong, at si Shusong ay tila tanga sa sandaling ito. Hindi dahil sa kanilang depensa ang hamarang sa espada ni David, ito ay sadyang iniwan ni David ang buhay ni Shusong. Gusto niyang mamatay si Shusong sa gulat. Hanggat sila ay miyembro ng Martial Arts Alliance, gumamit si David ng malupit na pamamaraan para mamatay sila. Kinuha ni David ang Dragon Slaying Sword at hakbang-hakbang patungo kay Shusong. Patayin mo ako, patayin mo ako, patayin mo ako dali. Natuwa si Shusong, at nabaliw ang buong tao. Nang makitang paparating si David, bigla siyang sumugod kay David at saka mahigpit na hinawakan ang kwelyo ni David at hinayaan si David na magpakamatay. Ang Taybak ay nagtapos ng buhay, at ang gayong kamatayan ay medyo mas kaaya-aya, ngunit sa pagkakataong ito para sa general na nahaharap sa kamatayan at naghihintay ng kamatayan, ito ang pinakapahirap. Huwag kang mag-alala, siguradong papatayin kita, ngunit hindi kita hahayaang mamatay na masaya. Inalis ni David ang Dragon Slaying Sword at sinabing may malamig na ekspresyon sa mukha. Ikaw. Ano ang gagawin mo sa akin? Pinadala tayo ng pinuno ng alyansa, at ang pinuno ng alyansa ang maghihiganti sa atin. Kinagat ni Shusong ang kanyang mga ngipin, at ang gilid ng kanyang mata ay patuloy na kumikibot. Paghihiganti. Bahagyang nanliit ang mga mata ni David, kung hindi ako mahanap ni Zhu Jishan, papatayin ko siya. Pagkatapos magsalita ni David, hinampas niya ang ulo ni Shusong gamit ang kanyang palad, at pagkatapos ay naramdaman na lamang ni Shusong na ang lakas sa kanyang katawan ay mabilis na nauubos. Ang katawan ni Shusong ay nagsimulang lumiit at kalaunan ay naging isang tuyong matanda. Gayunpaman, hindi hinayaan ni David na mamatay si Shusong, sa halip ay nakahinga ng maluwag. Manatili ka lang dito at hintayang mamatay ng dahan-dahan. Pagkatapos magsalita ni David, dahan-dahan siyang naglakad palabas ng Bliss City. Patayin mo ako, patayin mo ako. Bumagsak si Shusong sa lupa na sumisigaw ng desperadong, ngunit ang anyo ni David ay matagal nang nawala. Kyoto. Nang matagpuan ni Long Xiao si Xiaoro sa Medicine God Valley, agad niyang dinala ang maraming eksperto mula sa Long family sa Medicine God Valley upang arestuhin ang mga tao. Sa sandaling ito, ang mukha ni Long Xiao ay puno ng pagmamataas at ang kanyang puso ay lumaki hanggang sa limitasyon. Sinimulan pa niyang isipin na ang pamilya ng dragon ang mga ngibabaw sa buong mundo ng martial arts ng Kyoto sa hinaharap. Hanggat mahuli mo ang batang babae na ito, kunin ang baluti sa kanyang katawan, at makuha ang kanyang kapangyarihan, naniniwala ako na sa Kyoto, wala nang magiging kalaban mo. Narinig sa kanyang isipan ang matandang tinig ng kaluluwa. Itinaas ni Long Xiao ang gilid ng kanyang bibig at sinabing may maitim na ngiti, maaari bang kunin ko ang kapangyarihan ng batang babae na iyon para sa aking sarili, maaari ko bang isulong ang dakilang Marquis sa kaharian? Kahit na napromote ka sa kaharian ng Grand Marquis, imposibleng maging invincible sa Kyoto Martial Arts World. Ang talagang nagpapa-invincible sa iyo ay iyong armor na isang holy relic. Sa oras na iyon, sinipa ni Zhu Jishan ng isang batang babae. Sa isang paa, hindi nasaktan ang batang babae, alam niya kung gaano kalakas ang baluti na ito. Excited na sabi ni Soul. Paano kung ang batang babae na iyon ay gumamit ng liwanag ni Buddha? Kung gayon hindi ka na magtatago, at ako na mismo ang haharap dito. Tanong ni Long Xiao sa kaluluwa. Sa pakikinig sa tunog, medyo hindi pa rin nasisiyahan si Long Xiao na nagtago ang espiritu at iniwan siyang mag-isa. Ang lakas mo ngayon, kahit hindi ako samipot, ilang tao ba ang kalaban mo, not to mention na napakaraming tao ang dinala mo, hindi mo man lang mahuli ang batang babae. Tanong ni Soul na medyo may panunuya sa tono. Syempre maaabutan ko ito, hindi ako mapipigilan ng Yaoshen Valley. Malamig na bamantong hininga si Long Xiao. Lahat ay bumibilis para sa akin, hindi ako makapaghintay. Malakas na utos ni Long Xiao at saka pinabilis ang kanyang bilis. Sa kasalukuyan, walang sino man sa Yaoshen Valley ang nakabawi mula sa kalungkutan ng pagkamatay ni David. Ang buong Yaoshen Valley ay isang nakapanlulumong kapaligiran. Sister Linger, nararamdaman ko na si Brother David ay hindi talaga patay.
Sa tuktok ng burol, hinikayat ni Xiaoro si Gulinger. Sa panahong ito, narito si Gulinger araw-araw, nakatingin sa silangan patungo sa isla ng Soolong. Sa tuwing gusto niyang makita ang karakter ni David, ngunit sa tuwing siya ay nabigo. Makalipas ang mahigit isang buwan, hindi pa rin matanggap ni Gulinger ang katotohanang patay na si David. Blanca ang mga mata ni Gulinger, na parang nalilito ang buong tao, at tila hindi narinig ni Xiaoro ang kanyang sinabi. Xiaoro. Sa sandaling ito, dumating si Zhao Chuang sa eksena na may hawak na isang dakot na bulaklak mula sa mga bundok. Sa panahon ng pakikipag-ugnay na ito, nahulog si Zhao Chuang kay Xiaoro, at magkasing edad sila. Nang makita si Zhao Chuang na may hawak na mga bulaklak, medyo naging pangit ang mukha ni Xiaoro. Ngayon, si Gulinger ay malungkot dahil kay David, at si Zhao Chuang ay nagdadala ng mga bulaklak upang ipakita ang kanyang mabuting pakikitungo sa oras na ito. Kapag nakita iyon ni Gulinger, siguradong masama ang pakiramdam niya. Anong ginagawa mo dito, hindi mo ba nakita akong nakikipag-usap kay Sister Linger? Tumingin si Xiaoro kay Zhao Chuang nang walang laman at sinabi. Mukhang napahiya si Zhao Chuang at pagkatapos ay nagsabi, Sister Linger, siguradong magiging maayos si Brother David. Ang mga hayop ng Martial Arts Alliance na hindi makakapatay kay Brother David ay tiyak na peking balita ang inilabas nila. Naniniwala ako na hindi magtatagal ay babalik si Kuya David, kaya huwag kang masyadong malungkot. Sister Linger, sa tingin ko ay magaling si Kuya David. Sobrang depressed ka buong araw. Kapag bumalik si Brother David at nakita kang ganito, masasabik ka. Hinikayat din ni Xiaoro si Gulinger. Xiaoro, tere na, gusto kong mapag-isa. Nakangiting sabi ni Gulinger kay Xiaoro. Nang makita ito, tumango lang si Xiaoro at umalis, habang mahigpit na sinundan ni Zhao Chuang si Xiaoro. Sa katunayan, mayroon ding magandang larawan si Xiaoro ng lalaking ito na si Zhao Chuang. Kahit na siya ay mukhang walang pakialam, siya ay napaka-caring at loyal. Medyo lumala lang ang lakas, at hindi maganda ang talent. Xiaoro, ito ang bulaklak na pinili ko para sa iyo, sabi ni Elder Shu. Ito ay tinatawag na Munliu Siang, ang bulaklak na ito ay nakakaamoy ng isang buwan. Inabot ni Zhao Chuang ang bulaklak sa kanyang kamay kay Xiaoro. Nahihiyang ngumiti si Xiaoro, kinuha ang bulaklak, at pagkatapos ay mabilis na tiningnan ang mukha ni Zhao Chuang. Sa pagkakataong ito, si Zhao Chuang ay natigilan, ang buong tao ay hindi pa rin tumutugon, at bahagya niyang hinaplos ang kanyang mukha gamit ang isang kamay, siya ay tanga. Hindi nagtagal, isang masayang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Chuang, at bigla siyang humakbang at binuhat si Xiaoro at tumalon. Noong bata pa ako, sobrang infatuated ako. Sa sandaling ito, isang madilim at malamig na boses ang biglang tumunog. Nagulat ito kina Xiaoro at Zhao Chuang, at agad silang tumingin sa lugar kung saan nanggaling ang tunog. Hindi nagtagal, lumitaw sa harap nila si Long Xiao at ang mahabang pamilya. Matangkad Xiao. Nakita ni Zhao Chuang na si Long Xiao iyon, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Nang makita ni Xiaoro si Long Xiao, galit na galit ang kanyang mukha. Kahit na hindi niya kilala si Long Xiao, alam niya na ang lalaking ito ay nasa harap ni David sa Bliss City. Long Xiao? Anong ginagawa mo dito? Malakas na tanong ni Zhao Chuang kay Long Xiao. Si Long Xiao, na nakasuot ng itim na damit, ay nagsabi na may madilim na ngiti, nandito ako para sa batang babae na ito, ang kanyang katawan ay iba sa mga ordinaryong tao. Ito ay isang beses sa isang siglo. Ang mahabang mata ni Xiaoro ay nakatitig kay Xiaoro, na parang nakita ng isang halimaw ang biktima nito. Nang makita ito, nagmamadaling pinrotektahan ni Zhao Chuang si Xiaoro sa likuran niya. Matangkad na Xiao, huwag kang magulo, ito ang Valley of the God of Medicine, nandito ang tatay ko at ang 4 na tog. Dahil alam niyang hindi siya kalaban ni Long Xiao, inilayo ni Zhao Chuang ang kanyang ama at ang 4 na tulisan. Kabanata 1438. Hahaha, kahit nandito silang lahat, ano ang magagawa ko? Ngayon ay aalisin ko itong batang babae na makakapijaw sa akin. Gaya ng sinabi ni Long Xiao, inabot niya at hinawakan si Xiaoro. Kinagat ni Zhao Chuang ang kanyang mga ngipin, matangkad na Xiao, nakipag-away ako sa iyo. Pagkatapos magsalita, sinubukan ni Zhao Chuang ang kanyang makakaya na durugan si Long Xiao gamit ang kanyang palad. Ngunit hindi nahuli ni Long Xiao si Zhao Chuang sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang lakas ni Zhao Chuang ay hindi maihahambing sa kanya. Hindi naman magka-level ang dalawa.
Kahit na tumayo si Long Xiao at hayaang saktan siya ni Zhao Chuang, hindi masasaktan si Long Xiao. Boom! Sinaktan ni Zhao Chuang si Long Xiao, ngunit napaatras ng ilang hakbang si Long Xiao at bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito, lalong sumakit ang pulso ni Zhao Chuang at nabali ang buto sa kanyang kamay. May mas nakakahiya pa ba dito? Katulad mo, isave natin ang iyong enerhiya at alamin kung anong uri ng bayani ang Nagel iligtas sa kagandahan. Nakangiting tumingin si Long Xiao kay Zhao Chuang at saka hinawakan si Xiaoro. Puno ng galit ang mukha ni Xiaoro, bahagya niyang ikinaway ang kanyang mga kamay, at sa isang iglap, ang lamig ay tumama, ang mga kamay ni Xiaoro ay talagang namuo ng hamog na nagyelo sa sandaling ito. Maya-maya, lumabas ang magkabilang palad at dalawang puwersang espiritual na may halong hamog na nagyelo ang umungal patungo kay Long Xiao. Isang katawan ng mga kristal na yelo, ang batang babae na ito ay isang katawan ng mga kristal ng yelo. Ang nagulat na boses ng kaluluwa ay agad na sumikat sa isip ni Long Xiao. Bago pa makapag-react si Long Xiao, ano ang katawan ng mga kristal na yelo, ang kanyang buong katawan ay tinamaan ng dalawang kapangyarihan ng hamog na iyon, at pagkatapos ay nagsimulang mag-freeze ang kanyang katawan. Ang patong-patong ng hamog na nagyelo ay nagsimulang mamuo sa katawan ni Long Xiao, at sa sandaling ito, si Long Xiao ay direktang naging isang taong yelo. Pinatay mo si Kuya David, gusto kitang patayin. Nang makita ni Xiaoro ang kanyang kamay, pinaypayan ni Xiaoro si Long Xiao, nagmamadaling tumalon at sinampal ang ulo ni Long Xiao gamit ang kanyang palad. Ngunit nang si Xiaoro ay nasa harap ni Long Xiao, ang hamog na nagyelo mula sa katawan ni Long Xiao ay nagsimulang magbasag, at pagkatapos ay dinurog ni Long Xiao ang katawan ni Xiaoro ng isang suntok. Ang katawan ni Xiaoro ay lumipad palabas na parang saranggola na may putol na tali at bumagsak ng husto sa lupa. Xiaoro! Nakita ito ni Zhao Chuang, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at galit, at pagkatapos ay sumugod siya kay Long Xiao ng desperadong. Hindi ako makasarili. Magiliw na ikinaway ni Tol Xiao ang kanyang kamay, at ang katawan ni Zhao Chuang ay agad na lumipad palabas. Nahulog siya sa tabi mismo ni Xiaoro, mapatla ang mukha niya, sa mukha siya ng dugo, at hindi siya makabangon. Zhao Chuang? Zhao Chuang. Bumangon si Xiaoro at sinigawan si Zhao Chuang na kinakabahan. Si Xiaoro ay may armor upang protektahan ang kanyang sarili, kaya hindi siya nagkaroon ng anumang pinsala, ngunit hindi iyon magawa ni Zhao Chuang. Sa sandaling ito, ang kanyang mga tadyang ay nabali at ang kanyang mga panloob na organo ay malubhang nasugatan. Bumubulwa pa rin ang dugo mula sa kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Xiaoro ng mahigpit. May gustong sabihin si Zhao Chuang, ngunit puno ng dugo ang kanyang bibig at hindi siya makapagsalita. Huwag kang magsabi ng kahit ano, kung mamamatay tayong magkasama. Mahigpit na hinawakan ni Xiaoro ang kamay ni Zhao Chuang, at si Zhao Chuang ay tumawa sa sandaling ito. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoro, ngumiti si Zhao Chuang kahit na siya ay malubhang nasugatan at nahaharap sa kamatayan. Bata, sumunod ka sa akin ng masunurin, hanggat sumunod ka, may iligtas ko ang kanyang buhay. Lumakad ng ilang hakbang si Long Xiao at sinabi kay Xiaoro. Tumingin si Xiaoro kay Zhao Chuang, na malubhang nasugatan, at dahan-daang bumangon, habang mahigpit na hinaila ni Zhao Chuang si Xiaoro at pinisil ang ilang salita, hindi, huwag kang sumama sa kanya. Ayaw hayaan ni Zhao Chuang ang kanyang sarili na maging bargaining chip para banta si Xiaoro. Tumahimik ka. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Tol Xiao, biglang sumipsip ang kanyang palad, at talagang hinawakan niya si Zhao Chuang sa kanyang kamay. Mahigpit ang pagkakahawak ng kamay ni Long Xiao sa leeg ni Zhao Chuang at pagkatapos ay tumingin kay Xiaoro, nakapagdesisyon ka na ba? Binyantaan ni Long Xiao si Xiaoro. Gusto niyang sumunod sa kanya si Xiaoro ng masunurin. Kung namatay si Xiaoro, wala itong silbi sa kanya. Tiningnan ni Xiaoro ang namumula na mukha ni Zhao Chuang, at ang kanyang mukha ay masakit pa rin, tumango at sinabing, sige, sasama ako sa iyo, pinakawalan mo siya. Nang makitang sumang-ayon si Xiaoro, nagtaas ng ngiti si Long Xiao sa gilid ng kanyang bibig at itinapon si Zhao Chuang na parang patay na aso. Huwag! Sigaw ni Zhao Chuang, kahit na patuloy na umaagos ang dugo sa kanyang bibig, walang pakialam si Zhao Chuang, Long Xiao, araw ko. Ang iyong ninuno, pinatay mo ako. Gustong mamatay ni Zhao Chuang, hanggat namatay siya, hindi banta si Long Xiao sa kabisera ng Xiaoro. Hindi man lang tumingin si Long Xiao kay Zhao Chuang, ngunit sinabi kay Xiaoro, sumama ka sa akin, huwag kang mag-isip ng maling pag-iisip.
Pagkatapos magsalita ni Long Xiao, sinulyapan niya ang kanyang mga nasasakupan, at hindi nagtagal ay humakbang pasulong ang ilang mga eksperto mula sa Long family, at ang mga sinag ng liwanag ay naging mga tanikala na direktang nakagapos kay Xiaoro. Sumulyap si Xiaoro kay Zhao Chuang, walang sinabi, at umalis kasama si Long Xiao. Si Zhao Chuang ay desperadong umungol, gusto niyang bumangon para makahabol, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na siya makabangon. Nang maalis si Xiaoro, narinig ni Gulinger ang tunog at sumugod siya. Nang makita niya si Zhao Chuang na malubhang nasugatan, nagulat siya. Zhao Chuang, anong problema? Nasaan si Xiaoro? Tanong ni Gulinger kay Zhao Chuang. Kinuha ni Long Xiao si Xiaoro, kinuha. Sabi ni Zhao Chuang na may masakit na ekspresyon. Sumimangot si Gulinger at mabilis na tinulungan si Zhao Chuang na tumayo at nagmamadaling bumalik sa Yaoshan Valley. Gusto niyang sabihin kay Long Wo ang tungkol dito at makita kung paano ililigtas si Xiaoro. Kyoto, Pamilya Zin. Ito ang tahanan ni Zin Pengfei. Pagkatapos bumalik mula sa pagsubok, sumali si Zin Pengfei sa Martial Arts Alliance at sa Long Family at nakakuha ng maraming mapagkukunan ng Beast Peel. Sa panahong ito, ang lakas ni Zin Pengfei ay bumuti din ng husto. Masasabi kong number 1 din siya sa happy list. Bagamat hindi opisyal na kinikilala ang maligayang listahan na ito, labis na nababahala si Zin Pengfei tungkol sa titulong ito. Lalo na pagkatapos na makita ang lakas ng nakababatang henerasyon tulad nina David at Long Xiao, alam ni Zin Pengfei na malayo pa ang kailangan niyang sundin ang tunay na talento, kaya lalo siyang nagsanay. Sa sandaling ito, isang lalaking nakaitim na robo ang lumitaw sa labas ng bahay ni Zin, isang lalaking nakaitim na balabal ang dahan-daang nagtaas ng ulo, at nalantad ang gwapong mukha ni David. Tiningnan ni David ang karatula sa pintuan ng Pamilya Zin at palihim na bumulong, magsimula tayo sa iyong Pamilya Zin. Hindi ko hahayaang may umalis. Dahan-daang isinuot ni David ang maskara at saka binuksan ang pinto ng bahay ni Zin. Nang makitang may biglang pumasok, marami sa mga anak ng Pamilya Zin ang agad na nagtipon. Sino ka? Maglakas loob na pumasok sa Pamilya Zin ng pribado. May malakas na tanong kay David. Hindi nagsalita si David, isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, na sinundan ng bahagyang pagwagayway ng kanyang palad, isang malaking puwersang espiritual ang gumalaw patungo sa paligid. Bago pa sila makapag-react, ang mga anak ng pamilyang Zin na nakapalibot kay David ay isa-isang lumipad palabas, at pagkatapos ay kalunos-lunos na namatay sa lugar. Nang marinig ang kilusan, nagmamadaling inilabas ni Zin Pengfei ang isang tao at nakasimangot ng makitang patay na ang kanyang mga anak. Sino ka? Bakit mo pinasok ang Zin family ko at pinatay ang mga kapamilya ko sa Zin? Galit na tanong ni Zin Pengfei kay David. Ako ang pumatay sa'yo. Malamig na sabi ni David. Kill me. Do I hold a grudge against you? Bakit mo ako gustong patayin? Natarante si Zin Pengfei, hindi niya naramdaman na nakasakit siya ng sinuman. Bakit? Malamig na ngumuso si David sa katinanggal ang maskara. Nang makita ni Zin Pengfei ang mukha ni David ay agad siyang natigilan at naging napakapangit ng mukha. Ikinaway ni David ang kanyang mga kamay, at isang mahinang ilaw ang kumikislap, pagkatapos ay tinakpan ang buong Pamilya Zin. Kabanata 1439. Hindi hahayaan ni David na makatakas mag-isa ang Pamilya Zin. Nanlaki ang mga mata ni Zin Pengfei, David, hindi ka papatay. Of course I'm not dead. Not only am I not dead, but my powers have improved much. Hindi mo ba nararamdaman? Medyo nabigla si David, at isang kakila-kilabot na pagpilit ay agad na nahulog mula sa langit. Naramdaman na lamang ni Zin Pengfei ang paninikip ng kanyang puso, at halos iluwa niya ang isang subo ng dugo. Gayunpaman, pilit na pinigilan ni Zin Pengfei ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang binti ay nanginginig. Para sa iba pang pamilya Zin, walang sino man ang may kakayahan para kay Zin Pengfei. Sa ilalim ng nakakatakot na panggigipit ni David, nanlaki ang kanilang mga mata at ang kanilang mga katawan ay sumabog hanggang sa mamatay. Isang madugong aura ang agad na napuno ng hangin sa buong pamilya Zin, at si Zin Pengfei ay natigilan habang pinagmamasdan ang kalunos-lunos na pagkamatay ng mga batang ito ng pamilya Zin. Bahagyang umasa si David sa pamimilit upang madaling patayin ang mga taong ito. Makikita na malaki ang pag-unlad ng kapangyarihan ni David. David, dahil hindi ka papatay, dapat kang maghanap ng mapagtataguan, pero lantaran kang pumunta sa bahay ko para pumatay, hindi ka ba natatakot na malaman ng Martial Arts Alliance?
Tandaan ang website. Tanong ni Zin Pengfei kay David. Bakit ka natatakot? Sa pagkakataong ito ay tuluyan ko nang wawasakin ang Kyoto Martial Arts Federation. Bahagyang naningkit ang mga mata ni David. Tumingin si Zin Pengfei kay David, alam niyang mahirap maging mabait ngayon, kaya nagngangalit siya at sumabog ang hininga sa kanyang katawan. Maaabot ni Zin Pengfei ang kaharian ng Marquis sa murang edad na hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Ang suntok na ito ay napakarahas, at lahat ng enerhiya ng kanyang katawan ay puro sa kamao. Tiningnan ni David ang umaataking si Zin Pengfei na may mapang asar ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos ay bahagya niyang itinaas ang kanyang kamay at direktang hinawakan ang kamao ni Zin Pengfei. Nagulat si Zin Pengfei at gusto itong bawiin, ngunit napag-alaman na pinisil ni David ng mahigpit ang kanyang kamao. Kikaka. Naririnig pa lang ni Zin Pengfei ang tunog ng pag-crack ng buto, ipinakita ni Zin Pengfei ang masakit na ekspresyon sa kanyang mukha, puno ng takot ang kanyang mukha. Sa sandaling nakilala mo ako, dapat mong isipin ang araw na ito. Biglang gumamit ng puwersa si David, agad na nabali ang kamao ni Zin Pengfei, at napasigaw si Zin Pengfei sa sakit. Kaagad pagkatapos noon, sinuntok ni David si Zin Pengfei sa mukha at pinaalis si Zin Pengfei. Ang bibig ni Zin Pengfei na puno ng ngipin ay iniluwa, at ang dugo ay tumutulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto niya ang agwat sa pagitan niya at ni David. Sa harap ni David, wala siyang lakas para lumaban. Poof! Biglang lumuhad si Zin Pengfei sa harap ni David. David, Uncle Chen, iligtas mo ang aking buhay. Sa oras na iyon, kailangan kong maging walang magawa, kaya ikaw ang aking ita-target. Ngayon, ang buong mundo ng martial arts sa Kyoto ay naging miyembro ng Martial Arts Association, at wala akong pagpipilian. Mapait na umiyak si Zin Pengfei at sumunod kay David para humingi ng awa. Ang buong Kyoto Martial Arts World ay sumali sa Martial Arts Federation. Hindi maiwasan ni David na matakot. Gaano man kalakas ang Martial Arts Alliance, imposibleng maglaman ang buong mundo ng Kyoto Martial Arts. At imposibleng mapanood ng mga opisyal ang Kyoto Martial Arts Federation na lumago at lumakas at nawala ng kontrol. Oo, maliban sa Dong family at Ge family, ngayon halos lahat sila ay sumali sa Martial Arts League dahil lang sa maliit na mapagkukunan na iyon. Mabilis na sabi ni Zin Pengfei. Wala bang pakialam si Mr. Shi? Natarante si David. Bakit hindi pinansin ng gobyerno ang pagpapalawak ng Martial Arts Alliance? Ewan ko dito. Walang dumating sa gobyerno para pigilan ito. Tila tahimik na sinang-ayunan ito ng Martial Arts Alliance. Umiling si Zin Pengfei at pagkatapos ay nagpatuloy, ngunit ngayon ang Martial Arts Alliance ay hindi isang monolith, at maraming mga sekta at pamilya ang nauubusan ng mga mapagkukunan, at lahat sila ay naghahanap sa Martial Arts Alliance para sa mga mapagkukunan. Ang mga salita ni Zin Pengfei ay nagpaalala kay David ng Shusong. Mukhang ang Martial Arts Federation ay nangangailangan ng maraming mapagkukunan upang suportahan ang napakaraming pamilya ng sekta, kaya si Shusong at silang apat ay nagsapalaran na pumunta sa City of Bliss para kunin ang Beast Pill. Kung wala ang 4 na taong ito, hindi na makakabalik ngayon si David. Kung walang bangka, napakahirap para kay David na makarating sa lupa. Mukhang pumapatay ako ng mabuting tao sa buong Kyoto Martial Arts World. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni David. Ang gabing ito ay magiging isang masisira na gabi sa mundo ng Kyoto Martial Arts. Sinabi ko na sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Patawarin mo ako. Wala akong sasabihin. Kaya kung umalis sa kabisera at maglakad ng malayo. Humingi ng awa si Zin Pengfei, at nagkaroon ng maraming uhog at luha, lubhang nakakaawa. Naniniwala lang ako sa sinasabi ng mga patay. Pagkatapos magsalita ni David, inabot niya at tinapik ang ulo ni Zin Pengfei. Hindi nagtagal, si Zin Pengfei ay naging mummified na bangkay, at ang buong pamilya ni Zin ay naiwang mag-isa, na walang nakaligtas. Dahan daw ang lumabas si David sa bahay ni Zin matapos isuot muli ang maskara. Susunod. Nawala ang likod ni David sa gabi. Kinaumagahan, ang buong Kyoto Martial Arts World ay sumabog sa isang iglap. Sa isang gabi, lahat ng 13 pamilya ng sekta ay nalipol. At palaging, ang mga master sa itaas ng WoW ay naging mummified corpses, tila ang kanilang mga kapangyarihan ay hinihigop ng iba. Ang mundo ng martial arts sa Kyoto ay nagbabago. Sino ang matapang na direktang sirain ang 13 maharlikang pamilya?
Ang mga sekta na pamilyang ito ay sumapi lahat sa Kyoto Martial Arts Alliance. Hindi ba ito isang sampal sa mukha ng Martial Arts Alliance? Dapat itong gawin ng mga masasamang magsasaka, kung hindi, paano maa-absorb ang mga tao sa mga mummified na katawan? Ito ay tapos na, ito ay tapos na, ito ay magbabago sa hinaharap, at ang mga masasamang magsasaka ay nagsimulang hayagang multo. Hindi mabilang na mga talakayan ang bumalot sa Kyoto Martial Arts Association. At kasalukuyang nasa loob ng Martial Arts Alliance. Ilang mummified na bangkay ang inilagay sa harap ni Zhu Jishan. At bawat mummy ay may nakaukit na salita dito. Pagsasama-sama ng mga ito, ang resulta ay, sumali sa isang alyansa ng martial arts, mamatay. Ito ay malinaw na nakatutok sa Martial Arts Alliance. Sino te? Sinong nanggugulo sa Martial Arts Federation natin? Galit na hinampis ni Zhu Jishan ang mesa. Sa sandaling ito, yumuko si Ningji at ipinatong ang kanyang mga kamay sa katawan ng bawat mummy, na parang may nararamdaman siya. Hindi nagtagal, tumayo si Ningji, sana ang pinuno ng alyansa, kahit na ang mga taong ito ay inampon ng iba, hindi sila masamang magsasaka. Ang dahilan kung bakit ginagawa ito ng taong ito ay maaaring lituhin ang publiko at ilihis ang ating pansin. Sino ito? Dahil hindi ito masamang magsasaka, sino ang may kapangyarihang kumuha ng kapangyarihan mula sa mga buhay na tao? Nang marinig ang sinabi ni Ningji, sumimangot si Zhu Jishan. Medyo nalilito din si Ningji sa sandaling ito. Kung tutuusin, sa kasalukuyang lakas ng Martial Arts Alliance, walang nang ahas na hayagang kalabanan ang Martial Arts Alliance ng ganito. Higit pa rito, ang mga pinatay na ito ay hindi mga ordinaryong tao. Kung kaya nilang sirain ang 13 pamilya ng sekta sa isang gabi, tiyak na napakalakas ng kanilang lakas. Hindi naglakas loob si Ningji na isipin kung gaano ito kalakas. Sa anumang kaso, sa kanyang kasalukuyang lakas, medyo nakaka-stress na sirain ang 13 aristokratikong sektang ito sa isang gabi. Wala bang buhay sa eksena? Tanong ni Ningji sa mga naroon. Kung babalikan mo ang deputy director, walang buhay, at pati ang aso ay pinatay. Sagot ng lalaki. Sumimangot si Ningji, masyadong walang awa ang taong nagsimula ng pag-atake, at medyo natarante si Ningji nang makatagpo siya ng malupit na kalaban. Mukhang kailangan nating ipaalam sa mga matataas na pinunong iyon. Ang bagay na ito ay lampas sa ating kakayahan. Masyadong makapangyarihan ang kabilang panig. Medyo natakot si Zhu Jishan at gustong dalhin ito sa taas para alagaan ito. Hindi nagsalita si Ningji, madilim ang kanyang mukha, bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata, at tila may iniisip siya. Hindi nagtagal, binuksan ni Ningji ang kanyang mga mata at pagkatapos ay tumingin kay Zhu Jishan, leader ng alyansa, pinadala mo ba ang 4 na tao ni Shu Song para kumuha ng beast peel? Oo. Tumango si Zhu Jishan at pagkatapos ay nagsabi, ngunit sa mga araw na ito, oras na para bumalik. Kahit na hindi ka makabalik, dapat mong sabihin sa akin kung ano ang sitwasyon. Kabanata 1440. Nang marinig ni Ningji ang mga salita ni Zhu Jishan, ang kanyang mukha ay agad na naging pangit. Sira, sira. Malungkot ang mukha ni Ningji. Ningji? Anong problema? Naguguluhang tanong ni Zhu Jishan. Naghinala ako na si David ay hindi patay at ang nangyari kagabi ay ang ginawa ni David. Mataimtim na sabi ni Ningji. Nang marinig ito, nagbago ng husto ang ekspresyon ni Zhu Jishan, at pagkatapos ay umiling siya at sinabing, imposible, paanong hindi namatay si David, kahit hindi siya mamatay, imposibleng sirain ang 13 sekta sa isang gabi kahit na siya ay hindi namamatay. Para sa maharlikang pamilya, huwag mag-alala. Hindi naniniwala si Zhu Jishan na hindi patay si David, at hindi niya matatanggap na hindi patay si David. Sa kanyang puso, si David ay patay na, at imposibleng mabuhay. Sa sandaling ito, sina Long Jingguo at Long Xiao, na nakarinig ng balita, ay dumating din sa Martial Arts Alliance. Matapos marinig na naghinala si Ningji na hindi patay si David, at sinira ni David ang mga sektang ito, hindi naniwala ang pamilya Long. Reserve Alliance Leader Ning, kung ikalat mo ang mga salitang ito ay magpapatawa sa mga tao. Kahit nabuhay pa si David, wala siyang ganoong kalaking kakayahan. Tumawa si Long Jingguo. Sinabi rin ni Long Xiao na, oo, hindi ko magagawa ito ngayon sa aking lakas, kaya kahit nabuhay si David, imposible. Hindi mo kaya, pero hindi ibig sabihin na hindi na niya kaya.
Sa panahong ito, ilang beses na tumaas ang lakas mo, pero hindi ibig sabihin na hindi nadagdagan si David. Siguro mas mabilis lumaki ang lakas niya kaysa sa iyo. Binigyan ni Ningji si Long Xiao ng masamang tingin. Hindi siya naghinala na si David iyon ang walang kabuluhan. Mayroong ilang mga indikasyon na malamang na hindi patay si David. Dahil hindi pa patay si David, magagawa niya ito para wasakin ang 13 sekta. Gayun din, si David ay palaging walang awa sa kaaway at hindi kailanman nakaharap ni isa. Gayun din, kinasusuklaman ngayon ni David ang Martial Arts Alliance. Ang lahat ng mga sekta na pamilyang ito ay sumapi sa Martial Arts Alliance, na kaaway ni David. Sa tingin ko natatakot kang matalo ni David. Sinira ni David ang pamilya Ning mo. Hinahabol ka ni David. Siguradong may anino ka sa puso mo, kaya normal lang na maghinala na si David iyon. Dapat ay ang iyong panloob na demonyo ngayon. Bagamat si Ningji ang deputy leader ng alyansa, si Long Xiao ay hindi nagpakita ng anumang mukha. Ikaw. Biglang nagningga sa galit ang mga mata ni Ningji, ngunit pinigilan niya ang sarili at wala nang nagawa. Hindi pa ngayon ang oras para gawin niya ito, hindi pa hinog ang panahon. Magsasanay ako. Dahil hindi ka naniniwala, wait and see. Tumalikod si Ningji at umalis. Nagmamadali na siyang mag-practice. Sa kabutihang palad, ang Martial Arts Alliance ay may dugo ni Sonya, na tumulong kay Ningji na mabilis na magsanay. Long Family Master, kailangan mong mag-ingat, baka mapunta ang taong ito sa iyong Dragon Family. Binalaan ni Zhu Jishan si Long Jingguo. Sana makatitiyak ang pinuno ng alyansa, hanggat ang taong iyon ay maglakas loob na lumapit, tiyak na mahuhuli ko siya. Walang sinabi si Long Jingguo, ngunit kumpiyansa itong sinabi ni Long Xiao. Dahil malapit na niyang ma-improve muli ang kanyang lakas, at kapag naipasok na niya ang armor sa katawan ni Xiaoro at na-absorb ang kapangyarihan ni Xiaoro, mababawasan niya ang tingin sa buong martial arts world ng Kyoto. Matapos ipadala ang pamilyang Long at ang kanyang anak, agad na nagpadala si Zhu Jishan ng isang tao upang imbestigahan ang bagay na gumawa nito, at si Zhu Jishan mismo ay hindi idle, kailangan niyang pakalmayan ang mga pamilyang sekta sa martial arts. Ngayon, maraming aristokratikong sekta ang natatakot at nanginginig dahil hindi nila alam kung kailan lilito ang taong iyon, at nanganganib silang sirain ang sekta. Nagsimulang umalis ang ilang pamilyang Zhangmen sa Martial Arts Association. Kung tutuusin, hindi maitago ng kabilang panig na ang Martial Arts Alliance ang pinupuntirya nila. Ang katotohanan na ang ilang mga mummies ay inukit sa kanilang mga katawan sa lalong madaling panahon ay kumalat, kaya ilang Zhangmen noble pamilya ay nagpasya na umatras mula sa martial arts. Samahan ng proteksyon sa sarili. Bagaman maraming aristokratikong pamilya ang umatras sa alyansa ng martial arts, hindi pa rin nila naiwasan ang kapalaran na masira. Sa ilang sandali, ang buong mundo ng martial arts ng Kyoto ay nataranta, at kahit isang pamilya ng sekta ay lumipat sa labas ng kabisera upang maiwasan ang pagkawasak. Kumalat ang mga alingawngaw sa Kyoto martial arts circles na pinatay ni Fan Jiang ang isang sekta na pamilya sa itim na balabal na ito. Sa pagsasalita tungkol kay Fan Jiang, ang nakababatang henerasyon ng Kyoto martial arts world ay walang gaanong alam, dahil mahigit 20 taon na ang nakalipas, ang Fan Jiang na ito ay isang kilalang masamang magsasaka. Ilang sekta pamilya ang kilala mo? Nang maglaon, ang buong mundo ng martial arts ng Kyoto ay ipinadala at nakipagtulungan sa opisyal na pag-aresto, at sa wakas si Fan Jiang ay napilitang umalis sa bangin. Makalipas ang mahigit 20 taon, inakala ng lahat na patay na siya. Ngunit ngayon, ang gayong lalaking nakasuot ng itim na lalaki ay biglang lumitaw muli, pinatay ang mga pamilya ng sekta sa lahat ng dako, sinisipsip ang kapangyarihan ng iba, ito ay dapat magpaisip sa mga tao tungkol sa demonyong si Fan Jiang. Sa oras na iyon, nag-iisang tinalo ni Fan Jiang ang ilang marquee masters at napalibutan siya ng daan-daang tao bago siya napilitang mahulog sa bangin. Ngayong mahigit 20 taon na ang lumipas, kung talagang babalik si Fan Jiang, ang kanyang kapangyarihan ay tiyak na magiging lubhang nakakatakot, at siya ay magiging walang awa, at hindi siya mabubuhay. Masyadong magkatulad ang istilong ito. Maraming mga aristokratikong sekta sa Kyoto ang umabot sa puntong puno na sila ng mga damo at mga puno, kasama na ang ilang malalaking sekta, at tinawag din nila pabalik ang mga nagkalat na master para harapin ang paparating na panganib. Marami pang ang mga pamilyang maharlikang sekta ang nagbubuo ng petisyon na humihiling kay Mr. Shi na kumilos, patayin ang lalaking nakasuot ng itim at magdala ng kapayapaan sa mundo ng martial arts ng Kyoto. Tandaan ang URL.
Pavilion ng pagpapatupad ng batas. Tahimik na umiinom ng tsaa si Mr. Shi na para bang wala siyang pakialam sa ingay ng mga pamilyang sekta. Mr. Shi, sa nakalipas na 2 araw, araw-araw ay may mga tao mula sa mga maharlikang pamilya ni Zhangmi na pumupunta para hilingin na makita ka. Ngayon, ang buong mundo ng Kyoto Martial Arts ay nasa kaguluhan at ang mga tao ay nagpapanik. Medyo pagod na sabi ni Xingjun kay Mr. Shi. Sa nakalipas na 2 araw, lumitaw si Xingjun. Hindi pa nakita ni Mr. Shi ang mga taong iyon mula sa pamilya ng sekta at hinayaan silang bumalik ng paulit-ulit. Hindi ko sinabi, pinaalis ko sila nang matagpuan ko sila. Hindi ko sila nakikita. Si Mr. humigop ng tsaa si Shi at sinabing. Pero, mukhang napahiya si Xingjun, Mr. Shi, maraming tao ang nababalita ngayon na ang lalaking nakaitim na balabal ay ang malaking demonyong si Fan Jiang mula 20 taon na ang nakalipas. Kung talagang nagpakita si Fan Jiang, ito ay higit pa sa aking takot sa pamilya ng Kalto, natatakot ako kahit na ang aming mga opisyal ay nasa panganib. Sa pag-abot kay Fan Jiang, ang opisyal na pinuno ay ang pinuno. Noong panahong iyon, lahat ng martial arts circle sa Kyoto ay nagkakaisa. Kung narito ang Fan Jiang na iyon para maghaiganti, baka may gagawin siya sa opisyal na pangkat ng tagapagpatupad ng batas, bagamat hindi siya nangangahas na gumawa ng isang bagay sa pangkat ng mga tagapagpatupad ng batas, hindi imposibleng pumatay ng ilang miyembro ng pavilion na nagpapatupad ng batas. Para ilabas ang galit niya. Hahaha, hindi banggitin na ang lalaking nakaitim na ito ay hindi si Fan Jiang, kahit na si Fan Jiang ito, paano siya maglakas loob na kumilos laban sa isang opisyal. Bagamat ang Fan Jiang na ito ay isang kalto at isang malaking demonyo, hindi siya isang tanga. Si Mr. humagalpak ng tawa si Shi. Saglit na natigilan si Xingjun at nagtatakang nagtanong, Mr. Shi, paano mo malalaman na ang lalaking ito na nakaitim ay hindi si Fan Jiang? Kung tutuusin mula sa brutal na paraan ng pagpatay, ito ay halos kapareho ng kay Fan Jiang. Naghinala din si Xingjun na ang lalaking nakasuot ng itim na balabal ay si Fan Jiang, sino pa ba ang magkakaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan? May mga bagay, malalaman mo mamaya. Malumanay na sabi ni Mr. Shi, saka kinawayan ang kanyang kamay at hinayaan si Xingjun na lumabas. Pagkaalis ni Xingjun, si Mr. Shi ay nagtaas ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig, David, ang batang ito ay lalong duguan. Si Mr. pagtingin sa ekspresyon ni Shi, nahulaan na niya na ang lalaking nakaitim na balabal ay si David, kaya hindi siya tumigil o hinayaan man lang na lumabas ang mga awtoridad. Kailangan niya si David para makakuha ng ganoong uri ng dugo. Si Mr. alam ni Shi na sa malapit na hinaharap ay mas malupit na bagay ang naghihintay kay David. Kyoto Budo Alliance. Nakita ng maraming pamilyang aristokratikong sekta na wala silang tagumpay kay Mr. sa paghahanap kay Shi, kaya lang sa Martial Arts Association sila makapunta, at maging sina Long Jingguo at Long Xiao ay dumating din. Sa orihinal, walang pakialam si Long Xiao, hanggat kaya niyang makuha ang kapangyarihan ni Xiaoro, magkakaroon siya ng kumpiyansa na hawakan ang lalaking nakasuot ng itim pagkatapos matanggap ang armor ni Xiaoro. Ngunit sa nakalipas na 2 araw, sinubukan niya ang lahat ng paraan ngunit nabigo siyang makuha ang baluti ni Xiaoro. Ang armor ni Xiaoro ay isinama sa katawan at maaalis lamang kapag nahayag na ang armor. Hanggang sa makuha niya ang armor, walang magawa si Long Xiao kay Xiaoro, kaya kailangan niyang maghanap ng ibang paraan. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.